Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 3361-3380. Kabanata 3361. Ang Ecclesiastic Order ay nagkakaisa. Dumating na ang lahat mula sa Ecclesiastic Order. Lahat sila ay naglakad na papasok na nakataas ang kanilang mga ulo. Matagal nang napansin ni Levi ang kanilang presensya. Hindi niya inaasahan na ang Ecclesiastic Order ay direktang darating sa kanya na inakala niyang tambangan siya. Kawili-wili. I hope all of you will give your best and show how capable you are. Nakangiting tugon ni Levi na parang hindi mapakali. Tinipon ng top 10 ang lahat sa harap ng base ni Levi. Sa likod nila ay mga elite mula sa Ecclesiastic Order. Sa sandaling itinaas ni Flavius ang kanyang kamay, nagsimulang umungol ang mga tao. Dagandong, dagandong, dagandong. Ang patuloy na pag-ungol ay napakatindi na umalangaw-ngaw sa base. Para bang bumaba sa langit ang mga Diyos. Maaaring isipin ng sino mang hindi nakakaalam kung ano ang nangyayari sa isang sakuna. Ang sumunod na sinabi ni Flavius ay nagdulot ng shockwave. Levi Garrison, maging handa upang harapin ang iyong kamatayan. Ang Ecclesiastic Order ay dumating upang kunin ang iyong buhay. Umalangaw-ngaw ang boses niya sa bawat sulok ng base camp. Napakayabang. Paano dominanti? Dahil naparito ako para patayin ka, wala akong balak paglaruan ka. Gusto kong malaman mo na nandito ako para patayin ka. Tumayo ang top 10 na parang sila ang mga Diyos na kabababa lang. Bigla silang naglabas ng malakas na invisible energy at winasak ang buong lugar. Ang gusali ay nawasak sa isang iglap, na nag-iwan ng mga dagandong at mga batik ng alikabok. Gayunpaman, ang hindi nakikitang enerhiya ay tumagos pa rin sa mga labi ng gusali. Tumayo si Levi at hindi tumugon sa malakas na pagpapakitang iyon. Nagalit ang top 10 sa walang pakialam na ugali ni Levi. Nasaan si Levi? Bakit hindi siya lumabas para salubungin kami? How dare he meddle us? Kami ang creme de la creme mula sa Ecclesiastic Order, ang sagot sa hindi alam na hinaharap. Paano niya kami nababalawalan ng ganito? Nagalit silang lahat. Lumabas ka na, Levi, o salakay tayo. Napasigaw si Zord Ian sa galit. Ang kanilang pagkainip ay nauwi sa nagyayelong galit dahil hindi pa sila nakatagpo ng ganoong bagay. Walang nang ahas na bigyan kami ng malamig na balikat gaya ng ginawa ni Levi. Sobra na ito. Paanong hindi tayo igalang ng isang kasing baba niya? Si Lon Edra ang pinakamasama ang ugali sa lahat ng elite sa top 10. Isang malakas na suntok ang ibinato niya at nabasag ang mga labi ng gusali, na pinatay ang lahat ng buhay na organismo sa paligid ng istruktura. Agad na napuno ng nakakatakot na aura ang hangin. Lumabas si Lon Edra sa karamihan at sinabing, ako mismo ang papatay sa kanya. Muli siyang humakbang pasulong. Hindi pwede. Hindi ka makakapagsimula sa amin. Ang iba pang top 10 elites ay sumunod kay Lon Edra. Dahil nakikipagkumpetensya sila sa isa't isa para patayin si Levi, hindi nila hahayaang si Lon Edra ang manguna sa karerang iyon. Sisingilan. Habang ang hukbo ng Ecclesiastic Order ay nagsimulang hamihip ng mga sungay ng digmaan, ang lahat ng mga elite ay umakay sa direksyon ng base. Sisingilan. 10,000 mandirigma ang naglunsad ng pag-atake pasulong. Ang pag-atake ay mas matindi kaysa sa pagsalakay sa North Pavilion, dahil mas maraming tao ang kasangkot sa operasyon. Nang salakayin nila ang North Pavilion, lahat ay may kanya-kanyang lihim na motibo. Lahat sila ay nais na makakuha ng maraming benepisyo hanggat maaari para sa kanilang sarili. Ngunit iba ang mga bagay sa pagkakataong ito. Ang pangunahing layunin ng Ecclesiastic Order ay patayin si Levi minsan at magpakailanman. Iyon ang dahilan kung bakit ang lahat sa Ecclesiastic Order, sa ilalim ng pamumuno ng top 10 elites, ay nagsama-sama na may isang layunin lamang. Alam nilang hindi ito ang oras para sabotahe ang isa't isa o magpasya kung sino ang papatay kay Levi. Hindi man lang sila natakot na mamatay sa puntong iyon.
Desidido silang patayin muna si Levi bago sila matapos ng huli. Kung mas nagkakaisa sila, mas naging makapangyarihan sila. Si Gloria at ang iba pang mga assassin, pati na rin ang mga taga-Yartran, ay tahimik ding lumalapit. Samantala, ang misteryosong puwersa na nagmamanipula kay Chad ay nakarating na rin sa gusali. Maging ang 10 elite mula sa CITES ay naroon upang obserbahan sila mula sa malayo. Magsisimula na ang isang epikong labanan. Nanguna ang top 10 at ang kanilang mga subordinate at pumasok sa base. Ngunit lahat sila ay natulala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3362. May nagsabi bang tumakas ako? Anong nangyayari? Nakarating ba tayo sa maling lugar? Bakit walang laman ang gusaling ito? Tumakas ba si Levi dahil alam niyang pupunta tayo para sa kanya? Ang nangungunang 10 mula sa Ecclesiastic Order at ang iba pang mga elite ay lubos na natulala. Nasaan siya? Nasaan ang kanyang mga tao? Inakala ng Ecclesiastic Order na napunta sila sa maling lugar. Walang kahit isang kaluluwa dito. Hindi nila alam na karamihan sa mga tauhan ni Levi ay nagtipon sa silid sa ilalim ng lupa. Siguro fake yung map na tinutukoy natin. Baka hindi ito ang base camp ni Levi. Hindi napigilan ni Luna na itaas ang kanyang pagdududa. Umiling si Ryvon. Sa tingin ko, hindi peke ang mapa. Tiyak na nakatakas si Levi at ang kanyang mga tauhan matapos malaman na pupunta tayo para kunin siya. Sumasang-ayon ako. Maaaring maging maingat tayo sa pagpapakalat ng impormasyon, ngunit maaari pa ring lumabas ang mga salita. Kung tutuusin, napakarami namin sa organisasyon. Tama na. Maaaring ipinaalam ito ng North Pavilion kay Levi dahil may malapit silang relasyon sa kanya. Sa hitsura nito, sigurado akong nag-bold si Levi. Sinuri ng top 10 elites. Agad na naging mabigat ang kapaligiran. Paano nakatakas si Levi? Pumasok pa tayo para tingnan ito. Iminungkahi ni Flavius. Halika na. Tara na. Gusto nilang maging sulit ang kanilang paglalakbay sa halip na sumuko kaagad. Unti-unti silang lumapit sa gitna ng base camp. Habang papalapit sila, inilibot nila ang tingin sa paligid ngunit wala silang nakitang tao sa paligid nila. Malinaw na tumakas si Levi at ang kanyang mga kampan. Hindi sila natuwa sa mga pangyayari. Si Gloria, na nagmamasid sa kanila sa dilim, ay nasaran din ng loob. Tumakas si Levi. Paano ito posible? Hindi makapaniwalang bulalas niya. Sinubukan niyang tawagan si Floyd ngunit hindi ito nagtagumpay. Parang siya at ang iba pa ay naglaho sa hangin. Tama ang top 10 elites. Tiyak na tumakas sila para makaiwas sa pag-atake. Kung pwede ko lang makontak si Floyd. Galit si Gloria dahil nawalan na siya ng kontrol sa kanyang sanglaan. Hindi ko inaasahan na mangyayari ito. Ano pa bang magagawa ko ngayon? Wala akong choice kundi itigil ang plano ko ngayon. Umalis ba si Levi at tumakas? Sobra ko bang tinansya ang kakayahan niya? Ngunit paano ito posible? Natalo ni Levi ang 3 Sages of North Pavilion at pagkatapos ay nailigtas ang North Pavilion sa ilalim ng pag-atake ng iba pang mga pavilion. Maaaring mas makapangyarihan ang Ecclesiastic Order kapag nagkakaisa, ngunit sa palagay ko ay hindi madaling sumuko si Levi. Bukod dito, sinuri na rin ni Gloria ang mga katangian ni Levi bago ito. Naniniwala siyang hindi si Levi ang uri ng taong tatakas sa kanyang mga kalaban kahit na alam niyang hindi siya katapat para sa kanila. Siguradong may kakaiba dito. Isinuot ni Gloria ang kanyang thinking cap at nagsimulang mag-isip ng mga paraan upang mailigtas ang sitwasyon. Ibinuhos ko ang aking dugo, pawis, at luha sa planong ito, at hindi ako papayag na kahit sino ay masira ito. Samantala, habang dinalugad ng top 10 ang gusali, lalo silang nadismaya. Mukhang nasayang ang oras at lakas natin. Aba, tiyak na nakatakas si Levi at ang kanyang mga tauhan, at wala na tayong magagawa ngayon. Sumuko na ang top 10. Sumipa ang pagkadismaya, at napamura si Davon. Levi, walang kwenta kang tao. Paano ka nakaka-check out ng ganyan? Takot na takot si Levi sa amin kaya tumakbo siya para sa kanyang buhay. Hindi ko inaasahan na duwag pala siya. Hindi napigilan ng iba pang top 10 elites na mapabuntong hininga sa pagkabigo. Samantala, ang iba pang mga elite mula sa Ecclesiastic Order ay nagsabi,
Kayo ang nangungunang 10 elite mula sa Ecclesiastic Order, at dumating kayo kasama ang lahat ng 4 na panulokang banal na kasangkapan. Sigurado akong walang mananatili sa tamang pag-iisip para lumaban sa inyong lahat. Kaya sa palagay ko si Levi ay isa lamang ordinaryong tao na hindi isa sa panganib ang kanyang buhay dahil alam niyang dehado siya. Ang top 10 elites ay natuwa nang marinig ang sinabi ng ilang bootlickers. I can totally imagine how Levi scrambled in fear nang malaman niyang darating kami. Napangisi si Thelonious. Tama sila. Naniniwala ako na ang iba pang mga elite mula sa Ecclesiastic Order ay tatakas din kung alam nilang 10 kaming lahat ay minarkahan sila bilang aming target. Biglang may narinig silang tumatawa sa di kalayuan. May nagsabi bang tumakas ako? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3363. Ignorante gaya ng lagi. Isang biglang boses ang nagulat sa top 10 at ng iba pang naruroon. Natuon ang bawat mata sa figure sa loob ng gusali, na nahayag na walang iba kundi si Levi. Hindi ba siya tumakas? Paanong hindi natin mapapansin ang pagkakaroon ng gayong maalamat na figure sa ating paligid? Tinatamad silang tiningnan ni Levi. Nakarating na ba kayong lahat? Galit na galit ang top 10 sa kanyang mapanlate na titig dahil masasabi nilang hindi niya sila sineseryoso. Walang sino man ang nangahas na tretuhin kami ng ganoong paghamak. Maging ang mga matatanda ng Ecclesiastic Order ay gumagalang sa top 10. Bukod sa magiging kinabukasan ng kanilang order, ang lakas ng top 10 sa puntong iyon ay maihahambing din sa kanilang mga matatanda. Ang tahasang kawalang galang ni Levi sa kanila ay walang alinlangan na nabalisa. Magsasalita pa lang sana sila, muling tumunog ang boses ni Levi. Dahil naruroon kayong lahat, lumuhad ka. Ang kanyang mayayabang na salita ay lalong ikinagulat ng top 10. Ang 10,000 elite mula sa Ecclesiastic Order sa likod nila ay natigilan din. Anong nangyayari? Pinaluhod lang ba niya kami? Dapat kang humihingi ng tawad sa iyong mga tuhod pagkatapos na sirain ang aking tirahan, paliwanag ni Levi. Ililigtas ko muna ang buhay mo. Mas mabuting manatili ka at ayusin ang mga pinsalang idinulot mo. Bagamat bumungad sa mukha ng mga tao ang isang tingin ng pag-unawa, ang kanyang mga salita ay nagpagalit lamang sa nangungunang 10. Iyan ay mapangahas. Umungol si Davon. How dare you talk to us this way? Sina Zord, Ian, Sven, at ang iba pang miyembro ng top 10 ay puno ng galit na galit. Paano mo kami pinaluhod? Anong karapatan mo? Sa halip ay lumuhad ka sa harap namin. Baka iwan naming buo ang bangkay mo kung gagawin mo. Hindi ko nakikita ang pangangailangan na magsikap para sa buhay ng 2 brats na tulad mo, malamig na sabi ni Levi. Kahit na ang paniniil ng nangungunang 10 ay maihahambing na ngayon sa 3 sages ng North Pavilion, hindi pa rin ako titigilan nito. Sa kaibahan ng kalungkutan ng kanyang hangarin, ang maluwag na hitsura ni Levi at ang walang malasakit na tono na ipinahayag niya sa kanyang paghamak ay parang isang kislap na nagpasiklab sa kanilang galit. Walang sino man ang hindi gumagalang sa amin ng ganoon. Ang kaunting ito ay hindi mawawalan ng parusa. Masyado kang mayabang, Levi, malamig na sabi ni Katri. Higit pa sa karapatan mong maging. Ngumisi din si Luna, you're ignorante as always. Ikaw ay nakatadhana na hindi kailanman makikita ang labas ng mundo habang ikaw ay nabubuhay kung ikaw ay patuloy na maikli ang iyong paningin. Laging may mas makapangyarihan kaysa sa iyo dyan. Sabay-sabay na nagsalita ang mga babaeng miyembro ng top 10. Tama, sabi ni Ryvon, her voice louder than the rest. Sanay ka, bibigyan kita niyan. Kahit na nagawa mong talunin ang 13 paksayon ng Wolf God Palace at patayin ang 4 na elite ng Cites, hindi iyon nagbibigay sa iyo ng kalayaan na huwag igalang ang Ecclesiastic Order. Tandaan mo na kaya lang namin gawin ang ginawa mo ng ganoon kadali. Kahit na marami ang mas mahina kaysa sa iyo, marami pang mas malakas kaysa sa iyo. Oo, marami sa loob ng Ecclesiastic Order ang mas makapangyarihan kaysa sa iyo. Hindi lang nila nakikita ang pangangailangang pumunta rito para harapin ka. Sino ka sa palagay mo para pagsikapan sila? Nandito kami ngayon para patayin ka. Ito ang magiging pinakamaluwalhating sandali ng iyong buhay. Tandaan ang araw na ito. Ang top 10 ay nanatiling lubos na tiwala sa kanilang lakas. Nadama nila, sa pinakakaunti, na sila ay kasing lakas ni Levi.
Ang kanyang pagkatalo ay nalalapit sa pagpapakita ng pinakamataas na kakayahan ng nangungunang 10 nag-iisa, sa kabila ng kanilang lakas sa bilang. Ang pinakamalakas sa amin ay sina Flavius at Riley. Ngumisi si Tolomius, maaaring kaya mong ipaglaban ang iba sa amin, ngunit mamamatay ka sa ilang segundo kapag nakilala mo itong dalawa. Hindi man lang lumingon si Flavius sa pagbanggit ng pangalan niya. Sa kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod, siya ay kumbinsido sa kanyang sariling mga kakayahan na ni minsan ay hindi niya hinanggad na tumingin kay Levi. Si Riley, sa kabilang banda, ay nagmula sa isang ginaw ng isang glacier na nakatayo sa loob ng 10 milenyo. Nagpalabas ng nangingibabaw at malamig na aura tulad ng isang reyna, hindi niya sineseryoso si Levi kaysa kay Flavius. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3364. Lumapit sa akin ng sabay-sabay. Ang pares ay hindi lumahok kasama ang natitirang top 10 sa pangungutya dahil hindi nila itinuturing na karapat-dapat si Levi sa kanilang oras. At muli, hindi maraming tao ang karapat-dapat sa ating paghanga. Tunay na hindi marami sa loob ng Ecclesiastic Order. Ang mga salita ng kanilang mga kasama ay lalong nagpatibay ng kumpiyansa nina Flavius at Riley. Biglang napangiti si Levi na para bang may naalala siya sa paningin ng dalawa. Don't tell me ang pares nyo ay ang dalawang traidor ng North Pavilion, di ba? Nabalitaan kong ikaw ang mga ward ng Three Sages of North Pavilion. Ito ay dahil sa kanilang pagsasanay na nagbigay daan sa iyo upang ma-recruit sa East Pavilion bago ma-default at ma-brand bilang mga traidor, tama ba? Hindi na napanatili nina Flavius at Riley ang kanilang mapagmataas na pagwawalang bahala sa tunog ng mga salitang iyon, na nagdulot ng isang nakakakuryenteng epekto sa kanila at naging dahilan upang sila ay magwala sa galit. Palibhasay napupuot at natatakot na tawaging mga taksil, ang mga salita ni Levi ay naging masakit kay Flavius at Riley. Hindi sila ipinanganak sa isang makapangyarihang pangkat. Sa halip, nagmula sila sa pamilya ng mga buhong na magsasaka at natagpuan ng Three Sages of North Pavilion. Ang dalawang iyon ay namatay sa pagkabata kung hindi dahil sa kanilang proteksyon na kapaligiran. Dahil pinagkalooban ng mga espiritual na buto na hindi gaanong makapangyarihan kaysa sa isang elemental na espiritual na buto, ang kabataang Flavius at Riley ay maaaring mapilit na anihin ang kanilang regalo noong unang panahon kung sila ay nalaman, na nagiging malungkot at miserable ang kanilang mga kapalaran. Itinaas sila ng Three Sages of North Pavilion sa ilalim ng kanilang proteksyon sa loob ng North Pavilion sa malaking gastos. Sa kabila ng lahat ng iyon, mabilis na nakahanay sina Flavius at Riley sa mga matatanda ng East Pavilion nang kumakatok sila nang makita nila ang isang mas maliwanag na hinaharap para sa kanilang sarili doon. Ang kanilang pag-alis ay naging sanhi din ng North Pavilion na bumagsak ng direkta mula sa hanay ng anumang hinaharap na kompetisyon at tinatakan ang posisyon nito sa ibaba ng 5 Pavilion. Kahit na ito ay naging karaniwang kaalaman sa loob ng Ecclesiastic Order, si Flavius at Riley ay natatakot pa rin na hayagang talakayin ang kanilang pagtataksil. Gayunpaman, walang nang ahas na magsalita ng isang salita laban sa kanilang lakas at reputasyon. Ang tahasang anunsyo ni Levi ay tumama sa pinakamalalim na kahihiyan sa kanilang mga puso. Agad na nawala ang yabang at panlalamig sa kanilang mga mukha at naging daan para sa galit. Hindi lang sila, kahit na ang iba pang top 10 at lahat ng iba pang mga mandirigma ng Ecclesiastic Order ay napahiya, batid ang bahid ng kanilang legacy na walang sinumang nang ahas hanggang ngayon ay talakayin ng malakas. Sa katunayan, iyon ang unang pagkakataon na nakatagpo sila ng isang taong matapang para sabihin ito ng malakas. May death wish ka ba? Ang 100 pagkamatay ay hindi sapat na parusa para pagsilbihan ka sa pagbigkas ng mga salitang ito. Umungol si Flavius, ang kanyang katawan ay matigas na may layuning pumatay. Babayaran mo yan, Levi. Senggal ni Riley. Maging handa na hilingin na hindi ka pa ipinanganak. Ang dalawang pinakamahuhusay na manlalaban ng nangungunang 10 ay nasa bingit na ng pagkawala ng kanilang galit. Sa paningin nila, bangkay na si Levi. Ganon ba? Ngumiti si Levi. May nasabi ba akong nakakasakit sa damdamin mo? Ito ba ang iyong pag-amin ng iyong pagtataksil? Hindi na kinaya ni Flavius. Tumayo kayo, ang iba sa inyo. Bulong niya. Akin si Levi. Ang kanyang buong pagkatao ay positibong umuusok sa galit. Sumenya si Levi. Halika na. Sapat na Saturday.
Hayaan mong ipaghiganti ko ang tatlong matandang iyon. Sabay-sabay kayong lumapit sa akin, kayong 10. Sapat na ang grupo sa pang-aasar ni Levi. Hindi, sigaw ng isang boses. Hindi ba pumayag tayong makipagkompetensya kung sino ang unang pumatay kay Levi? Hindi ko ipagkakaloob ang aking pagkakataon na angkinan ang kanyang ulo. Nagsimula na ring magsalita ang iba. Tumanggaw si Riley bilang pagsang-ayon. Ang pang-aakit ni Levi ay umaabot sa ating 10. Sinasabi ko na mayroon tayong kompetisyon ngayon. Lalong lumakas ang excitement ng top 10 habang gutom na gutom silang nakatitig kay Levi na parang biktima nila. Sisingilan. Sabay-sabay silang sumigaw, tuluyang bumuhos ang kanilang galit. Si Flavius ang unang nakarating kay Levi na parang kidlat na may sunod-sunod na hakbang na napakalakas na ang lupa sa ilalim niya ay yumanig. Hindi na rin mahuli, halos sabay-sabay na pinalibutan ng iba si Levi. Sa halip na maglagay ng nagkakaisang prente, bawat isa ay nilayon nila na sila ang haharap sa nakamamatay na dagok. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3365. Mayroon kang ilang mga kasanayan. Ang 10,000 elite sa loob ng Ecclesiastic Order ay hindi man lang makapaglagay ng daliri kay Levi. Nakikita lang nila ang laban mula sa malayo. Tingnan natin kung gaano katagal makakatagal si Levi sa ilalim ng barrage ng top 10. Dito magtatapos ang lahat. Ang mga assassin na inupahan ni Gloria ay lahat ay kinuha ang kanilang mga lugar sa pinakamahusay na mga posisyon para sa isang ambush. Ang mga mandirigma ng Yartran ay natagpuan din ang pinakamahusay na mga posisyon para sa kanilang sarili at sa kanilang mga kagamitan. Ang iba, tulad ng mga buhong cultivator na ni-recruit ni Gloria at ang mahiwagang puwersa na nagmanipula kay Chad, ay nasa lugar din. Pinuno ng nangungunang 10 elite ng Cites ang natitirang pinakamainam na posisyon. Sa buong lakas ng kanyang puwersa na handang mag-atake, naghihintay sila na sisingilin si Levi sa sandaling mapatunayan ang buong lawak ng kanyang kakayahan sa militar. Si Gloria, ang utak ng labanan, ay nagmamasid sa mga paglilitis mula sa mga anino. Dahil ang kanyang pangunahing layunin ay hanapin sina Floyd at Forlivia, hindi niya nilayo na ipakita ang kanyang sarili anuman ang resulta ng labanan. Hanggat hindi ako nakikita, walang makakapag-trace nito pabalik sa akin. Noon, nagsimula na ang labanan. Sa kanilang lakas sa tuktok nito, ang nangungunang 10 ay kasing lakas ng iminumungkahi ng mga alingawngaw. Individual, bawat isa sa nangungunang 10 ay nagpakita ng lakas na katumbas ng isa sa 3 sage habang ang pinakamakapangyarihang mga miyembro nito, sina Flavius at Riley, ay nagtataglay na ng pinagsamang kapangyarihan ng lahat ng 3 sage. Tamang desisyon na makipag-alyansa sa East Pavilion dahil ang kisame para sa pag-unlad dito ay talagang mas mataas kaysa doon sa North Pavilion. Ngayon na tayo ay kasing lakas ng pinagsamang 3 sages, ano ang magagawa sa atin ng North Pavilion? Si Flavius ang unang sumalakay kay Levi. Nang hindi nag-abala sa anumang magarbong pakulo, isang simple ngunit malakas na suntok ang ibinato niya. Boom! Sa kanyang kamao lamang, napunit ni Flavius ang langit at lupa. Hindi malayong nasa likuran niya si Riley. Iniunat niya ang isang palad, itinulak niya ang napakabigat na bigat ng bawat bundok sa kanilang paligid sa likod ng kanyang mapatla at tila maislan na kamay. Nakakakilabot. Bagamat may agwat sa pagitan ng antas ng kasanayan ng iba pang 8 at ng 2 iyon, hindi ito malaki. Nasa likod sila ni Riley gaya ng nasa likod niya ni Flavius. Halos sabay-sabay silang 10 sa paligid ni Levi. Gayunpaman, nag-iisa silang lumaban sa halip na lumaban ng magkasama. Dahil ang bawat isa sa kanila ay sabik na siya ang pumatay kay Levi, walang sino man sa kanila ang nanguna sa pag-oorganisa ng pananambang. Sa sandaling ang top 10 ay bumagsak kay Levi, ang mundo ay nagdilim mula sa pagkakaroon ng espiritual na enerhiya sa lugar na ganap na naubos. Nagtipon ito bilang isang nakikitang bungkos sa gitna ng hangin sa pagbuo ng isang ulap ng kabute na patuloy na tumataas at lumawak sa stratosphere. Dumating na ang Armageddon. Hindi pa nakaharap si Levi ng ganoon karaming kalaban ng sabay-sabay. Napabuntong hininga ang ibang mga elite ng Ecclesiastic Order. Well, tapos na ang palabas. Dahil inaasahan ang isang malaking labanan bago sila dumating, sila ay nabigo sa pag-asang magtatapos ito bago ito magsimula. Hindi makakayanan ni Levi at makaligtas sa pagkatalo ng top 10.
Kahit na wala ang kanilang sukdulang kakayahan, sapat na ang mga pag-atake ni Flavius at Riley para masupol siya. Kung hindi ito mapigilan ng ibang mga elite ng Ecclesiastic Order, anong pag-asa ang mayroon siya? Ang mga mata ni Gloria at ng iba pang nakamasid sa malayo ay kumikinang sa pananabik. Tingnan natin kung kaya ng top 10 na tuklasin ang tunay na lakas ni Levi. Mas mabuti pa kung mahuhulog siya sa isang coup de grace mula sa kanila. Ngumiti si Levi sa top 10 na mabilis na lumalapit. Sulit na maghintay para sa laban na ito. May kakayahan ka. Boom! Sinalubong ni Levi ang pag-atake ng top 10. Biglang yumanig sa buong mundo ang isang crack na sinundan ng serye ng mga sonic boom. Ang ingay ay nagpang-inag sa lupa at umugang ang langit. Ang karamihan ay nagpupumilit na manatili sa kanilang mga paa. Ang nakakatakot na bug zone ng hangin ay naging isang shockwave at nagdulot ng kalituhan sa lupa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3366. Ang nangungunang 10 natalo. Ang base ni Levi ay hindi lamang ang lugar na apektado. Maging ang mga nakapalibot na lambak ay yumanig at nagbabantang bagsakan. Marami sa loob ng Ecclesiastic Order at ang mga nakatagong salarin na hindi nakayanan ang shockwave at nagtamo ng mga pinsala mula sa pambobomba. Masyadong malakas at nakakatakot ang paggalaw. Halos lahat ng buhay na kaluluwa sa paligid ay naalerto sa labanan sa pamamagitan ng ingay. Hindi nila maisip kung paano maaaring magwagi si Levi sa harap ng gayong pag-atake. Higit pa rito, ang nangungunang 10 ay nagpakawala ng 4 na banal na kasangkapan na siyang aktwal na mapangwasak na suntok. Sa sandaling iyon, ang lahat ay sabik na malaman kung paano napunta ang unang round laban sa kalaban at kung sino ang may kalamangan. Nakangiti sa pagsalakay ng top 10, sinalubong ito ni Levi gamit ang kanyang kanang braso. Isang mapanlinlang na malakas na puwersa ang lumabas mula rito na parang tidal wave at pinasuko ang mga pag-atake ng lahat ng 10 sa kanila. Nawala ang kulay sa mukha ng kanyang 10 kalaban dahil hindi nila inaasahan na ganoon kalakas si Levi. Huli na para makatakas sila. Boom! Ang 10 figure ay pinadalang lumipad pabalik ng walang magawa at nag-iwan ng bakas ng dugo sa kanilang kalagayan. Dahil hindi na-reorient ang kanilang sarili, ang top 10 ay lumipad ng ilang daang talampakan ang layo bago lumapag ng napakalakas na ang lupa ay nanginag sa ilalim ng paa. Bawat mukha sa karamihan ay nagsusuot ng magkatulad na hitsura ng kawalang paniwala. Ang nangungunang 10 ng Ecclesiastic Order ay naging 10 bunganga sa lupa. Sabay-sabay na tahimik ang mga tao. Kahit na ang hukbo ng Ecclesiastic Order o ang mga nakatagong mananalakay ay hindi gumawa ng tunog. Natapos ang lahat sa isang strike. Sa isang sulyap, ang karamihan ay naiwan sa kabila ng anino ng pagdududa sa lawak ng kakayahan ni Levi. Minaliit pa natin siya. Siya ay mas malakas kaysa sa top 10 put, na kumakatawan na sa pinakamataas na lakas ng Ecclesiastic Order. Maging si Gloria ay hindi nakaligtas sa pagkabigla dahil ito ang unang pagkakataon na nakita niyang nagsikap si Levi. Hindi ko alam kung gaano siya kalakas. Lalo pang dahilan para hindi ko siya hayaang mabuhay. Masyado siyang malaking banta. Hindi siya nag-iisa sa kanyang sentimiento. Sa lahat ng mga partido na naroroon, si Levi ang tunay na banta sa bawat isa sa kanilang mga interes. Talagang hindi siya papayagang mabuhay. Kung hindi natin sasamantalahin ang pagkakataong ito para patayin siya, baka hindi na tayo makakuha ng isa pang pagkakataon. Sa simula, naalala ni Gloria ang babala ni Sonia na hinding-hindi magtatagumpay ang una na makuha ang espiritual na buto ni Forlivia habang buhay pa ang kanyang ama. Lumilitaw ngayon na ito ang kaso. Masyado siyang malakas. Iyon lang ba ang mayroon ka, 10 brats? Ngumisi si Levi. Ang top 10 ay tumitig sa kanya sa gulat mula sa lupa. Paano niya ito nagawa? Natalo na ba tayo sa una nating laban? Bagamat kumilos lamang si Levi sa pagtatanggol sa sarili, ang kanilang kahabag-habag at walang kabuluhang pagkatalo ay nagpatibay lamang sa kanyang reputasyon. Natalo kami. Siya ay isang cultivator ng purong pagsasanay sa pangangatawan, malamig na sabi ni Flavius habang pinupunasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Natigilan ang iba sa kanila. Ano? Puro pagsasanay sa pangangatawan. Paano makakamit ng isang tao ang gayong lakas sa pamamagitan ng purong pagsasanay sa pangangatawan? Ito ay hindi pa nagagawa. Hindi ko masabi, sagot ni Flavius. Iniiwasan ako ng style niya.
Ngunit ito ay malamang na purong pagsasanay sa katawan. Sumili ang paghihiganti sa mga mata ni Riley. Kung ganoon, hindi natin siya dapat hayaang mabuhay. Magkakaroon ng walang katapusang mga kalamidad kung mananatili siyang buhay. Tama na. Matagal na namin siyang minamaliit. Oras na para ipamalas natin ang ating sukdulang kakayahan. Hindi O'Brien. Sinasabi ko na oras na para gamitin natin ang mga kagamitang banal na batong panulok. Nagliwanag ang mga mata ng top 10 na may layuning mamamatay tao. Ang hukbo ng Ecclesiastic Order ay nasa parehong pahina. Dapat mamatay si Levi. Sa ilalim ng kasalukuyang mga kalagayan, ang kanyang kamatayan ay mas mahalaga kaysa dati. Patayin mo siya. Hindi dapat pabayaan si Levi. Hindi na inuuna ang kanilang kompetisyon, isinantabi ng top 10 ang kanilang mga ego para sa sama-samang pagnanais na angkinan ang kanyang buhay. Ang pagpatay kay Levi ang naging pangunahing prioridad nila. Sa hudyat ng top 10, sumulong ang hukbo ng Ecclesiastic Order. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3367. Ang lakas ng Pure Physique Training. Patayin siya. Sa sigaw ng labanan, ang hukbo ng Ecclesiastic Order ay sabay-sabay na sumugod kay Levi. Sa pagkakataong ito, ang kanilang pinagsamang puwersa ay mas malakas kaysa sa umatake sa North Pavilion. Mas naging coordinated din sila. Lumalapit kay Levi, ang kanilang pinagsamang lakas at bilang ay nakakatakot. Bawat isa sa kanila ay nilinang ang sining ng pagkonsumo upang maging dalubhasa. Sa layuning punatin si Levi, pinalibutan nila siya. Kasama rin sa kanila ang top 10, naghihintay ng pagkakataong may hatid ang kanilang mga pamatay na suntok. Nasa oras ka lang. Baliw na tumawa si Levi. Ang mga nahulog na dahon sa buong lupa ay biglang tumaas at pinalibutan siya ng isang makakapal na ulap, na halos itago siya sa kanyang paningin. Binalot nila ang buong katawan ni Levi, na parang golden armor, dahil naglalabas ito ng mahinang pumipintig na ingay. Pumunta ka. Walang babala, pinakawalan ni Levi ang mga dahon na may dagandong. Whoosh! Ang mga nahulog na dahon ay pumutok palabas na parang mga bala, ngunit maraming beses na mas mabilis. Ang bawat individual na dahon ay itinulak pasulong ng isang hindi nakikita at nakakatakot na puwersa habang ang siksik na pader ng mga nalaglag na dahon ay bumaril palabas sa bawat direksyon. Boom! Ang manlalaban na pinakamalapit sa papasok na mabangis na pagsalakay ay nanunuya sa pang-aalipusta. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa hilt ng kanyang espada. Itinaas niya ang kanyang sandata sa layuning maghiwa sa barrage. Bakas sa kanyang mata ang kislap ng kanyang espada. Tiwala siya sa kanyang kakayahan na basagin ang porma sayon sa isang stroke. Klang! Ang susunod na sandali, ang mga dahon ay bumangga sa talam na may isang hindi natural na metallic klang. Basag! Ang mga mikroskopikong bali ay kumakalat sa buong ibabaw ng talam. Kasabay nito, ang lakas na umaalingaw-ngaw sa talam ay napakatindi na ang braso ng may hawak nito ay nabasag ng nakakasakit na langit-ngot bago itinapon pa atras na may matinis na hiyaw na parang nakuryente. Nang siya ay mapunta sa isang gusot na bunten, nakita ng kanyang mga kasama sa kanilang sindek na ang kanyang katawan ay baluktot sa isang buhol. Ito ay halos isang masa ng mga buto at napunit na flash. Ito ay lampas sa kanilang imahinasyon upang maunawaan ang nakakatakot na puwersa sa likod ng hindi nakapipinsalang mga dahon. Gayunpaman, hindi sila maaaring manatiling nakatigil ng matagal dahil sila ay nabigla. Parang sumusunod sa isang elemental na puwersa, ang maliliit na dahon ay bumaril at bumuo ng isang mapanganib na buhawi. Ang uhaw sa dugo ng mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay naging gulat habang ang mga dahon ay bumababa sa kanila. Anong nakakatakot na kapangyarihan? Hindi man lang tayo makalaban. Whoosh, whoosh, whoosh. Tulad ng isang galit na galit kaeg, ang mga dahon ravaged ang karamihan ng tao nang walang pinipili. Ang mga katawan ng ilan ay nabutas ng may napakalupit na epekto kung kaya't isang ulap ng dugo ang naiwan sa kanilang likuran, habang ang iba ay napunit mula sa maraming direksyon. Ang ilan ay napakabangis na pinutol ng mga nalaglag na dahon na tanging ang kanilang mga binti lamang ang nanatiling matatag na nakatanim sa lupa na ang kanilang itaas na kalahati ay hiniwa piraso. Oh, ang katakutan! Ito ang dapat hitsura ng impyerno. Ang kapangyarihan ng mga dahon ay sobrang nakakatakot na pagmasdan. Sa kabila ng laki ng mga tao,
Napakakaunting mga mandirigma sa pinangyarihan ay maaaring mag-claim na sila ay isang katugman ng puwersang iyon. Dahil karamihan sa kanila ay patay na, iilan na lamang sa mga elite na natitira ang nakaligtas sa mga pamatay na suntok sa ngayon. Gayunpaman, ang pagsisikap ay nagdulot sa kanila ng mga bali ng mga paa at nabasag na mga laman loob. Iyon ang mga nakaranas ng pinakamahusay. Nagawa nilang maglagay ng kahit anong uri ng paglaban. Klang, klang, klang. Nilabanan ng top 10 ang isang nakamamatay na dahon sa isang pagkakataon na may mabangis na determinasyon, na napaatras ng 12-dosenang hakbang sa kabuuan ng kanilang depensa sa pansamantala. Maliban kina Flavius at Riley, ang iba pang 8 ay sugatan kaya samuka sila ng dugo. Habang umaagos ang dugo sa kanilang mga baga, naramdaman nila ang patuloy na pag-ungol sa loob ng kanilang mga katawan. Kinikilala ang kawalang kabuluhan ng kanilang paglaban, sila ay naging nakamamatay na mapatla. Anong klaseng kapangyarihan ang taglay niya? Nakakatakot ito. Iyan ba ang sining ng pagkonsumo? Gulat na bulalas ni Zord iyan. Ganon dapat. Tingnan ang kontrol ni Levi sa elemento ng hangin at pag-armas ng mga nahulog na dahon. Mataimtim na tumango ang iba bilang pagsang-ayon. Nagawa niyang pinuhin ang art of consumption pagkatapos ng lahat. Paano posible para sa isang taong may purong pagsasanay sa pangangatawan na maging ganoon kalakas? Ito ay imposible lamang. Hindi. Ito ay purong kapangyarihan, pagwawasto ni Flavius na may malungkot na ekspresyon. Kakabisado niya lang ito sa sukdulan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3368. Ultimate Power ng Nangungunang 10. Ano? Nagbago ang ekspresyon ng mukha ng lahat. Nakamit niya ang gayong lakas sa pamamagitan ng purong pagsasanay sa pangangatawan. Ang bagay ay, si Levi ay hindi pa rin nasaktan habang ang Ecclesiastic Order ay nawala ang kalahati ng mga elite nito. Ito ay nakakahiya. Dapat tayong magtulungan. Kung hindi, hindi natin siya mapapatay. Sobrang solemne ng mukha ni Flavius. Okay, magkakaisa tayo. Pumayag naman ang ibang mga elite. Sa katunayan, ang lakas ni Levi ay lampas sa imahinasyon. Kung mananatili siyang buhay, magkakaroon ng walang katapusang mga kalamidad. Sisingilan. Kailangan nating magkaisa at patayin siya. Unang naningil ang top 10. Sinisingil nila si Levi gamit ang mga armas na ginawa nila gamit ang art of consumption. Ang iba pang mga elite ng Ecclesiastic Order ay naniningil din kay Levi. Atake. Sa sandaling iyon, isang malakas na dagandong ang pumuno sa hangin, at isa pang alon ng mga mandirigma ang lumitaw. Natigilan ang lahat sa eksena nang makita nila iyon. Sila ba ay mula sa Ecclesiastic Order? Nataranta ang lahat. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napaisip sila at napagtanto kung ano ang nangyayari. Mukhang naniningil sila kay Levi. Basta kaaway sila ni Levi, kakampi natin sila. Atake. Tila, maraming tao ang gustong patayin si Levi. Dahil binigyan sila ng ganitong gininto ang pagkakataon, lahat sila ay sumugod kay Levi. Patayin natin si Levi. Dapat siyang mamatay. Kung hindi, lahat tayo ay mamamatay. Ang bagong alon ng mga mahiwagang mandirigma ay sumisingil din kay Levi sa lahat ng mayroon sila. Sa katunayan, sila ay tulad ng isang grupo ng mga baliw. Sa mga bagong mandirigma, tila hindi nabawasan ang mga tropa ng Ecclesiastic Order. Hindi napigilan ni Gloria na matawa nang makita iyon. Ang husay sa pakikipaglaban na taglay ng mga taong ito ay hindi sapat para banta si Levi kahit kaunti. Gayunpaman, tiyak na makakaabala sila sa kanya dito. Ito ay pabor sa akin. Pagkatapos nito, madali nang maibaba ng mga taong nasa akin si Levi. Agad na kinontak ni Gloria ang iba at sinabing, mamaya, kailangan nating patayin si Levi, anuman ang mangyari. Maghanda at humanap ng pagkakataon. Ang mga delegado mula sa Yartran ay pinagmamasdan ng mabuti ang sitwasyon, at handa silang lumaban anumang oras. May darating na magandang pagkakataon. Dapat tayong mag-strike kapag gagamitin na ng top 10 ang kanilang mga kagamitang banal na batong panulok. Maging alerto ka, paalala ni Gloria. Dahil napakalakas ni Levi, hindi nila kayang maghintay hanggang sa magamit ang mga kagamitang banal na batong panulok dahil walang nakakaalam kung magiging kapaki-pakinabang ang mga kasangkapan laban sa kanya.
Kung sila ay maghampas pagkatapos mabaygo ang batong panulok ng mga kasangkapan, mawawalan sila ng pinakamagandang pagkakataon. Kaya naman, binalak nilang hampasin kasabay ng mga kasangkapang banal na batong panulok upang si Levi ay mabigyan ng pinakamalaking dagok. Napakahalaga iyon dahil ayaw nilang sayangin ang mga kagamitang banal na batong panulok. Iyon ang dahilan kung bakit kailangang isynchronize ng lahat ang kanilang mga pag-atake sa kapangyarihan ng mga tool. Lahat ay nagpipigil ng hininga habang hinihintay ang tiyak na sandali. Talagang naniniwala ako na ang mga elite ng CITES ay makakapag-strike din sa perpektong timing. Ang mga mata ni Gloria ay kumikinang sa pananalig. Nakakabingi ang tunog ng labanan nang dumating ang bagong alon ng mga mandirigma. Maging si Levi ay natigilan nang makita iyon. Anong nangyayari? May darating pa ba? Mabilis niyang naalala ang sarili. Ang mga taong ito ay malamang na namamatay upang patayin ako, kaya kinuha nila ang pagkakataon at sumali sa labanan. Kasabay nito, nangunguna sa pag-atake ang top 10 sa kanilang pinakamalakas na anyo ng Art of Consumption dahil determinado silang patayin si Levi. Noong ginamit ni Flavius at Riley ang kanilang sining ng pagkonsumo, ang kalawakan ay napakatindi kaya nakaharang ito sa araw. Biglang naging itim ang lugar. Ang Art of Consumption ni Flavius ay natipon at nagdilim sa kalangitan. Sa sandaling iyon, ginawa niya ang buong lugar sa kanyang sarili. Ang Art of Consumption ni Riley ay natipon at nag-transform sa isang espada na umaakay patungo kay Levi. Ang natitirang mga elite sa nangungunang 10 ay hindi umaatake kay Levi nang walang taros. Sa halip, sila ay naghiwalay at sumugod kay Levi mula sa 8 iba't ibang direksyon. Ang 10 sa kanila ay nakasync sa isa't isa upang matiyak na si Levi ay walang pagkakataong makaalis ng buhay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3369. Paggamit ng elixir upang labanan ang isang unggoy. Hindi kumikibo si Levi nang umaakyat si top 10 sa kanya. Sa totoo lang, mukha siyang tulala. Bam! Hinampas ni Flavius si Levi ng sobrang lakas. Gamit ang espadang ginawa gamit ang Art of Consumption, sinaksak din ni Riley si Levi. Dahil dito, ang natitira sa 8 elite mula sa nangungunang 10 ay dumapo sa kanilang mga pag-atake kay Levi. Noon, nakita nila ang sinag ng pag-asa dahil akala nila ay matatalo na nila sa wakas si Levi. Labis silang kumbinsido na maging si Flavius at ang ilang iba pa ay nagsimulang ngumiti. This time around, siguradong mamamatay si Levi. Hindi man natin siya kayang labanan ng one-on-one, tiyak na matatalo natin siya ngayong nagkaisa na ang top 10. Ngayon, mamatay ka na. Sa isang mabangis na ekspresyon sa kanyang mukha, gusto ni Flavius na ihatid ang kanyang huling suntok upang durugan si Levi. Kasabay nito, nakita ang espada ni Riley na tumutusok kay Levi. Ano? Biglang bumungad sa mukha ni Riley ang pagtataka. Ang espada na ginawa gamit ang Art of Consumption ay itinigil. Hindi man lang nito maabot si Levi, lalo pang tumagos sa kanyang katawan. Ano? Napansin din ito ng iba sa kanila. Lahat sila ay minamaliit ang pisikal na lakas ni Levi. Napagtanto nila na ang lahat ng kanilang mga pag-atake ay walang silbi dahil nakatagpo sila ng parehong senaryo bilang Riley. Ang napakalaking lakas ni Flavius ay naglaho na rin sa manipis na hangin. Laking gulat nila. Ano ang nangyayari? Sa pagkakataong iyon ay malapit na silang lahat kay Levi kaya kitang-kita nila ang ngiti sa mukha nito. Tapos na ba kayo, mga bata? Oras ko na ngayon. Ang mga labi ni Levi ay pumulupot sa isang masamang ngiti. Boom! 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 Biglang parang nadudurog ang lupa. Isang mapanganib at nakakatakot na aura ang sumabog sa katawan ni Levi. Bang! 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 Ang top 10 ay tinamaan ng nakakatakot na lakas, at hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataon na protektahan ang kanilang mga sarili. Kaya lang, lahat ng 10 sa kanila ay pinadala sa paglipad bago bumagsak sa lupa. Si Levi ay talagang nagpapakita sa kanila ng awa. Kung hindi, patay na sila. Hindi pa gusto ni Levi na mamatay sila, dahil hindi pa niya nakikita ang mga kasangkapang banal na batong panulok. Nakakaloka. Ito ay hindi may kakailan na isang nakakabighaning tanawin. Bagamat sabay-sabay na inatake ng top 10 si Levi, hindi pa rin nila nagawang saktan si Levi. Hindi maisip kung gaano siya kalakas. Gayunpaman, isang bagay ang sigurado,
ang kanyang lakas ay mas nakakatakot kaysa sa inaakala ng lahat. Sa sandaling iyon, tiyak na isa siya sa pinakamalakas sa Ecclesiastic Order, kung hindi man ang pinakamalakas. Sa katunayan, ligtas na ipagpalagay na walang sino man ang maaaring tumayo sa kanya. Ang lahat ay lubos na nabigla. Walang sino mang umasa na magiging ganoon kalakas at kalakas siya. Talagang walang tao. At saka, hindi man lang nila maintindihan kung gaano siya kalakas. Puro pagsasanay sa pangangatawan. Kaya ba niyang maabot ang ganoong taas sa pamamagitan lamang ng pagsasanay sa pangangatawan? Sa sandaling iyon, ang Ecclesiastic Order at ang mahiwagang alon ng mga mandirigma ay nakarating kay Levi. Halika, mag-away tayo. Pinasok sila ni Levi gamit ang kanyang mga kamay na bakal. Bang! 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 Ang kanyang mga kamay na bakal ay parang isang set ng mga maalamat na sandata, at walang makakapidyo sa kanya. Pinatay niya ang lahat sa kanyang dinadaanan at pinalipad ang kanilang mga bangkay kung saan-saan. Ang art of consumption ng mga elite ay walang silbi sa kanya. Hindi lamang sila nabigo na ipagtanggol ang kanilang mga sarili, ngunit hindi rin sila makalaban. Bukod sa bentahe ng isang malaking bilang, ang mga kaaway ni Levi ay walang pabor sa kanila. 10,000 tao ang naglalaho sa bilis na nakikita ng mata. Hindi mahalaga kung paano sila nagtulungan at nabuo ang kanilang mga pag-atake. Wala pa rin silang laban kay Levi. Sa halip, dumami lamang ang kanilang mga nasawi. Ang paraan ng pakikipaglaban ni Levi ay ang pakikipaglaban sa kanila ng direkta. Pagkatapos niyang simulan ang pag-atake sa kanila, ang kanilang mga tropa ay namatay ng kalahati. Agad na kumuha ng magical potion ang top 10 matapos masugatan ng husto. Noon, iyon ay isang bagay na hinding-hindi nila gagawin dahil nakakahiya sa kanila na kunin ang mga elixir na iyon. Kung tutuusin, kung kukuha sila ng mga elixir para lang labanan ang mahinang kalaban, magiging katatawanan sila kapag nalaman ng iba. Sa kasong ito, gayunpaman, naiwan sila sa mga pagpipilian. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3370. Lumitaw ang 4 na banal na kasangkapan. Pagkatapos uminom ng mahiwagang gamot, ang top 10 ay mabilis na gumaling, at sila ay nagtipon muli. Lubos silang natakot nang makita nila si Levi sa isang pagpatay. Masyado siyang malakas. Kung hindi tayo kikilos ngayon, papatayin niya ang lahat. Bagamat ang dami naming elites na nakapila, mukhang hindi naman siya naabala. Sa katunayan, dinudurog niya ang mga ito na parang dinudurog niya ang hukbo ng mga langgam. Sa katunayan, si Levi ay hindi nabantaan. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Sven. Humanda sa paggamit ng mga kagamitang banal na batong panulok. Masyadong malakas si Levi. Kung hindi natin gagamitin ang mga gamit, sa tingin ko ay hindi natin siya maibaba. Iminungkahi ni Flavius at Riley, ayon sa pagkakabanggit. Iyon lang ang pag-asa nila. Ang paggamit ng mga batong panulok na banal na kasangkapan ay ang kanilang huling panlilinlang laban kay Levi. Kaya naman, iyon lang ang pag-asa nila kung gusto nilang patayin si Levi. Hindi nagtagal, ang kanilang mga nasasakupan ay nagdala ng 4 na kahon na gawa sa kahoy. Boom! Biglang nagkaroon ng misteryosong vibe sa hangin. Ang 5 Pavilions Cornerstone Divine Tools ay matagal nang hindi nagamit. Ang huling pagkakataon na kailangan sila, ay sa panahon ng labanan sa Cites. Mula noon, si Levi ang unang tao na sapat na karapat-dapat para sa Ecclesiastic Order na gumamit ng mga banal na kasangkapan. Kapag nagamit na ang 4 na batong panulok na banal na kasangkapan, tiyak na mapapahamak si Levi. Iyon ang kanilang paniniwala. Tuwang-tuwa si Gloria, na nagmamasid sa dilim. Eto na, gagamitin na nila ang batong panulok na mga banal na tool sa lalong madaling panahon. Humanda, lahat, humanda ka sa pag-atake, sabi niya sa mga kakampi niya. Ang mga assassin at rogue cultivator ay nasa kanilang mga posisyon. Ang mga delegado mula sa Yartran ay handa na rin para sa labanan, at na-activate na nila ang kanilang mga high-tech na battlesuit. Ipaalam sa mga reinforcements. Papuntahin sila dito sa loob ng 10 segundo at maghanda para sa labanan. Sa sandaling iyon, 10 elite mula sa Cites ang dumating sa eksena at nagtago sa pinakamainam na posisyon. Mukhang lahat ay naghihintay para sa 4 na pundasyong banal na tool upang ma-activate bago umatake. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon para patayin si Levi.
Sa katunayan, lahat ay handa. Ang isa sa mga nasasakupan ni Gloria ay nagulat, ang mga bitag at lason ay handa na, at sila ay matrigger ng walang habas na salakayin si Levi. Magkakaroon siya ng problema kapag nakipag-ugnayan sa lason. Ang kapaligiran ay naging kakilakilabot ng ang apat na batong panulok na banal na kasangkapan ay malapit ng lumabas. Maging si Forlivia at ang iba pa, na nasa ilalim ng lupa, ay naramdaman ito. Yumigting ang ekspresyon sa mukha ni Forlivia, at sinabi niya, haharapin ni Daddy ang pinakamahirap niyang laban. Nararamdaman ko ang presensya ng mga elite na nagtatago sa kung saan. Naging balisa rin si Floyd. Ano ang dapat nating gawin? Dapat ba tayong lumabas at tulungan si Master? Hindi. Manatili dito. Kung lalabas tayo, pahihirapan lang natin siya. Bang! 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 Pagkatapos ng apat na nakakabinging putok, ang apat na panulokang banal na kasangkapan ay naisa-aktibo. Hawak ni Flavius si Damon's Bane. Si Catherine ng West Pavilion ay may hawak na Ethereal Spear. Si Thelonious ng South Pavilion ay may hawak na Tear of Grace. Panghuli, hawak ni Zord Ian ng Central Pavilion ang Nine Celestials Bow. Ang apat na batong panulok na banal na kasangkapan ay sa wakas ay nagpakita na. Sila ay kumikinang at nagpapalabas ng mga alon ng mapanirang enerhiya. Kumalabog, kumalabog, vroom, vroom, vroom. Ang apat na batong panulok na banal na kasangkapan ay gumagawa ng mga ingay na umalangaw-ngaw sa buong lupain. Levi, alam naming malakas ka, kaya ginamit namin ang apat na batong panulok na banal na kasangkapan. Nakikita mo ang iyong gumagawa ngayon. Sa Damon's Bane sa kanyang mga kamay, si Flavius ay nasa bingit ng kabaliwan. Sa katunayan, siya ay nagpapalabas ng isang nakakatakot at marilag na aura. Ang iba pang tatlong banal na kasangkapan ay nasa kanilang pinakamataas na anyo. Bilang karagdagan, ang natitirang mga elite ng nangungunang sampung ay inilipat ang kanilang mga kapangyarihan sa pakikipaglaban kay Flavius at sa iba pang tatlo, upang makalaban sila ng buong lakas. Sa paggawa nito, mapapalakas din nila ang lahat ng apat na batong panulok na banal na kasangkapan. Nakakatakot ang kanilang mga puwersa na kaya nilang patayin ang kanilang kalaban sa isang suntok. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3371. Pagsamahin ang lahat ng aming lakas. Ngayong ginagamit na natin ang apat na batong panulok na banal na kasangkapan, tiyak na mamamatay si Levi. Pagkatapos ay sinigawan ni Flavius ang lahat ng mga elite sa eksena, mga kasama. Mangyaring tulungan kami. Napakahirap ay activate ang mga kagamitang banal na batong panulok na halos imposibleng ipamalas ang kanilang tunay na potensyal. Sa kabila ng pagiging makapangyarihang top 10, hindi pa rin nila lubos na napakinabangan ang tunay na kapangyarihan ng mga armas. Maliban kung ang lahat ng mga sandata ay gagamitin ng pinakamalakas na individual, halos imposibleng mapakinabangan ang lakas ng mga armas. Ang Dragon Trapper Formation ng North Pavilion, sa kabilang banda, ay maaaring maabot ang pinakamataas na lakas nito hanggat ang mga gumagamit ay nagsusunog ng sapat na espiritual na mga bato. Ang batong panulok na mga banal na kasangkapan mula sa iba pang mga pavilion ay gumana ng iba. Dahil kailangan nilang mano-manong gamitin ang mga armas ay hindi kapani-paniwalang malakas. Kung tungkol kay Flavius, alam niyang hindi niya lubos na may lalabas ang potensyal ni Damon's Bane sa kanyang sarili. Kaya naman, kailangan niya ang iba na tumulong sa kanya. Tulungan natin ang top 10. Gawin natin yan. Sigaw ng mga elite. Kasabay nito, lahat sila ay naglilipat ng kanilang mga lakas kay Flavius at sa iba pang mga elite ng top 10. Bukod sa Ecclesiastic Order, lahat ng mga elite mula sa misteryosong paksayon ay gumagamit ng kanilang mga diskarte upang ilipat ang kanilang mga lakas sa top 10. Dahil ang pakay nila ay patayin si Levi, alam nilang iyon ang perpektong pagkakataon nila. Dapat nating gawin ang lahat ng ating makakaya para patayin siya ngayon bago pa huli ang lahat. Matapos matanggap ng 6 na elite ang ibinigay na lakas, ibinigay nila ang lahat kay Flavius at sa tatlo pa dahil sila ang may hawak ng 4 na armas. Kasabay nito, binibigyan din nila ng sariling lakas si Flavius at ang tatlo pa. Si Flavius at ang tatlo pa ay napaungol ng malalim at nakakatakot. Nang gawin nila iyon, parang umuungal ang mga sinaunang Diyos. Hindi nagtagal, nagsimulang lumaki ang mga ugat at kalamnan sa kanilang katawan.
Umbok din ang mga ugat sa mukha nila. Nang ipikit nila ang kanilang mga mata, sila ay nagmukhang banal at mapanire sa parehong oras. Boom! 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 Ang lakas na kanilang inilalabas ay tumaas at nag-zip sa langit. Ang lupa ay nanginginig, at parang ang langit ay bumagsak sa lupa. Parang lalamunan ng enerhiya ang buong mundo. Iklik. Basag. Boom. Nagkaroon pa nga ng mga kulog at kidlat sa kalangitan. Ang enerhiya sa kapaligiran ay masyadong malakas, at iyon ang dahilan kung bakit nangyayari ang mga hindi pangkaraniwang bagay na iyon. Bilang resulta, si Flavius at ang iba pang tatlong elite ay nanginginig na parang mga demonyo. Sa katunayan, mukha silang mga immortal sa sandaling iyon. Ang apat na batong panulok na mga banal na kasangkapan ay naapektuhan din, at nagsimula silang manginig ng galit. Isang nakakatakot na puwersa ang maaaring maramdaman na pinakawalan mula sa mga armas. Ang mga nauna sa mga nakaraang henerasyon ng apat na pavilion ay patuloy na nagpapalakas sa apat na batong panulok na banal na kasangkapan. Dahil inilantad nila ang mga banal na kasangkapan sa enerhiya, ang mga banal na kasangkapan ay lumakas at lumalakas. Ang susunod na kailangan nilang gawin ay ilabas ang lahat ng enerhiyang nakaimpake sa loob ng apat na pundasyong banal na kasangkapan. Boom! 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 Ang batong panulok ng mga banal na kasangkapan ay lumalakas pa rin sa ikalawa. Bukod dito, ang mga armas na iyon ay sumasalamin din sa mga natural na penomena dahil ang mga kasangkapan ay maaaring maging mas malakas sa tulong ng kapangyarihan ng kalikasan. Ginagamit ni Flavius at ng iba pa ang kanilang buong kakayahan upang itulak ang batong panulok ng mga kagamitang banal sa mas mataas na taas. Napakabilis, ang apat na batong panulok na banal na kasangkapan ay naisaaktibo at umabot na sa pinakamataas na anyo. Noon, ang kapangyarihan ng apat na kasangkapan ay napakatindi na kaya nilang punatin ang langit at lupa. Napangiti si Levi nang makita iyon. Ang apat na batong panulok na banal na kasangkapan ay kawili-wili. Sa wakas, nababanat ko na ang aking mga kalamnan. Isa itong hamon na hinihintay ko. Si Gloria at ang iba ay natigilan dahil ang kapangyarihan ng apat na batong panulok na banal na kasangkapan ay higit na lumampas sa kanilang inaasahan. Hindi nila inaasahan na ang mga banal na kasangkapan ay napakalakas. Gayunpaman, ang sitwasyon ay favorable sa kanila. Humanda ka, magsisimula na. Nanlalaki ang mga mata ni Gloria. Eto na, humanda kang kumilos. Inihahanda ng mga elite na nagtatago ang kanilang mga sarili. Kapag na-activate na ang apat na batong panulok na Divine Tool, sabay-sabay silang aatake at ihahatid kay Levi ang pinakamalakas na suntok. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga mata ay nasa apat na batong panulok na banal na kasangkapan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3372. Sabay-sabay na atake. Sisingilan. Sa Demon's Bane sa kanyang mga kamay, si Flavius ay sumigaw at sinugod si Levi mula sa harapan. Si Catherine ng West Pavilion ay sumusugod kay Levi mula sa likuran gamit ang Ethereal Spear. Si Thelonious ng South Pavilion ay umaakyat patungo kay Levi mula sa himpapawid. Si Zordian ng Central Pavilion ay nakatutok kay Levi gamit ang Nine Celestials Bow mula sa isang lugar sa dilim. Walang makakaligtas sa Nine Celestials Bow. Kinakarga ni Luna ng Central Pavilion ang Nine Celestials Bow ng isang arrow. Noong ginawa ang busog, ito ay may kabuuang 9 na palaso, at ang mga palaso ay gawa sa bihira at makapangyarihang bakal na meteorite. Matapos ang lahat ng mga taon na iyon, 2 palaso lamang ang ginamit. Ang isa sa mga arrow ay ginamit sa isang lihis na angkan, habang ang isa naman ay ginamit sa pakikipaglaban sa Cites. Sa madaling salita, ang isang palaso ay sapat na malakas para pumatay ng isang matanda. Sa 7 palaso na natitira, nagdala sila ng 3 palaso sa labanan dahil mataas ang kanilang pagpapahalaga kay Levi. Mamamatay si Levi o masugatan ng palaso. Walang paraan na maiiwasan niya ito. Habang si Flavius at ang 2 pa ay diretsyong naniningil kay Levi, ginampanan ng Nine Celestials Bow ang pinakamahalagang papel. Kahit na nabigo ang palaso na patayin si Levi, naisip nila na maaari pa rin itong maghatid ng isang malaking suntok sa kanya. Sa katunayan, ang tagumpay o pagkatalo ay nakasalalay sa busog na iyon lamang. Matapos may karga ang Nine Celestials Bow, handa na si Zordian na patayin si Levi. Sa tulong ng lakas ng halos 10,000 tao,
Dahan-daang iginuhit ni Zord Ian ang pana. Iyon lang ang tanging paraan para mailabas niya ang tunay na potensyal ng pana. Arg! Umungol si Zord Ian. Bagamat natulungan si Zord Ian ng napakaraming tao, kailangan pa rin niyang pag-isahin ang lahat ng kanyang lakas upang iguhit ang pana. Ang lakas ay napakalaki na ang lupang kanyang kinatatayuan ay nabasag. Sa wakas, iginuhit niya ang busog hanggang sa pinakamataas na kahabaan nito. Sa pagkakataong iyon ay umbok ang kanyang mga ugat na tila may mga ahas na nakatago sa ilalim ng kanyang balat. Sa katunayan, nagsisimula pang ang magkaroon ng mga bitek sa kanyang balat. Iyon nga ang pinakamataas na lakas ng Nine Celestials Bow. Hindi iyon isang bagay na kayang hawakan ng sinuman, kahit na isang elite ng top 10. Noon, kumikinang na ang palaso na tila nagliliyab. Kumpiyansa si Zord Ian na ang palaso ay kayang tumagos sa sinumang mula sa isang lihis na angkan at sa Diyos mismo. Siguradong maa-penetrate nito si Levi. Ang arrow na ito ay may lakas upang hatiin ang lupa. Walang makakapidyo sa arrow na ito. Magsimula na ang pagpatay. Nakuha na rin ni Flavius at ng dalawa pa ang kanilang mga divine tool para gumana ng buong lakas, at handa silang ihatid ang kanilang pinakamalakas na suntok. Ang 4 na batong panulok na banal na kasangkapan ay naisaaktibo lahat, kaya ito ang mahalagang sandali. Pagkatapos ay nagutos si Gloria, sisingilan. Inatake ng daan-daang buhong na magsasaka si Levi mula sa lahat ng direksyon. Nagulat ang lahat sa nakakagulat na pangyayari. Marami pang tao. Sa sandaling iyon, isa lang ang nasa isip ng lahat, at iyon ay ang patayin si Levi. Mula sa pananaw ng nangungunang 10, ang biglaang paglitaw ng mga tao ay isang magandang bagay. Maraming tao ang lumabas para patayin si Levi ng sabay-sabay, lumitaw ang Hell's Gate, Zor's Fang, The Rakshasa, Bloodleaf, Green Death, at marami pang ibang assassin organization. Gayunpaman, hindi nila sinasalakay si Levi ng galit na galit tulad ng mga rogue cultivator. Sa halip, sila ay nagtatago sa mga anino at nakapuslit kay Levi. Karamihan sa kanila ay nagtatago pa sa likod ng mga buhong na magsasaka upang itago ang kanilang mga sarili. Walang nag-asam ng ganoon, kahit na ang mga elite ng mga buhong na magsasaka. Hindi nila alam na may mga taong nagtatago sa mga anino na iyon. Kapag gumagalaw sila, parang isang tao lang ang gumagalaw, pero actually, 2 tao. Walang nakahanda para sa naturang hakbang. Sa katunayan, ang paglipat nila ay nagpapataas lamang ng kahusayan ng pagpatay. Ito ay simula pa lamang, bagaman. Pagkatapos nito, lumitaw din ang mga mandirigma mula sa Yartran. Ang mga mandirigma ay may iba't ibang konstitusyon, kaya ang kanilang mga katawan ay puno ng iba't ibang elementong katangian. Bukod, mayroon din silang advanced na teknolohiya. Sa makatuwid, ang kanilang mga sandata at battlesuit ay mas malakas kaysa sa iba. Pagkatapos ng lahat, sila ay binuo ng mga super spiritual na linya ng Ley. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3373. Ang pinakamalakas na palaso. Hindi lang iyon. Nagamit din ni Yartran ang lahat ng kanilang mga teknolohikal na advanced na armas. Sa katunayan, ang kanilang base ay matatagpuan malayo sa pinangyarihan. Nang makatanggap sila ng balita kung ano ang nangyayari, inilagay nila ang kanilang sasakyang panghimpapawid at iba pang mga high-tech na armas upang makarating sila sa pinangyarihan sa loob ng ilang segundo. Sa lahat ng mga sandata na nakatutok kay Levi, malapit na rin nilang ilunsad ang kanilang pinakamabangis na pag-atake sa kanya. Dahil ang mga sandata ay naglalaman ng espiritual na enerhiya, maaari silang magpakawala ng napakalaking puwersa kapag nagpaputok. Iyon ang dahilan kung bakit ang kanilang mga armas ay naiiba sa iba. Ang lahat ng kanilang mga pagsulong sa teknolohiya ay umasa sa mga super spiritual na linya ng Ley. Iyon ang dahilan kung bakit ang kanilang mga mandirigma ay hindi kapani-paniwalang malakas. Mas malakas pa sila kaysa sa tropa ng Ecclesiastic Order, na pinamunuan ng top 10. Walang inaasahan ang kanilang paglitaw. Lahat ng nasa eksena ay nataranta. Saan sila nanggaling? Marami sa mga elite ng Ecclesiastic Order ay naguguluhan din. Sino ang mga taong ito? Bakit hindi natin sila nakita noon? Sa kabila ng mga tanong na nasa isip nila, alam nilang hinahabol din ng mga taong iyon si Levi. Lahat tayo ay nasa iisang panig.
Ang mga taong ito ay maaaring dumating pagkatapos nilang malaman na ang Ecclesiastic Order ay laban kay Levi. Well, mukhang maraming kaaway si Levi. Ito ay mabuti para sa lahat, bagaman. Kung mas maraming tao ang gustong mamatay si Levi, mas mabuti. Sa sandaling iyon, ang lahat ng nasa eksena ay nakatuon sa pagpatay kay Levi sa lahat ng mayroon sila. Higit pa riyan, sinasalakay din ng nangungunang 10 elite ng Sithes si Levi. Iyon ang sandaling hinihintay nila, at sa wakas ay dumating na rin. Ang mga nangungunang 10 elite ng Sithes ay mas malakas pa kaysa sa nangungunang 10. Gaya ng ginawa ng mga taga Hell's Gate, nagtago din sila sa likod ng top 10 para salakayin si Levi. Humanda ka sa mga galaw natin. May mga bitag na inilatag si Gloria para kay Levi, at gumagamit din siya ng lason. Sa madaling salita, ginawa niya ang lahat para ipaglaban si Levi. Sa isang mahigpit na ekspresyon, si Gloria ay pinagmamasdan ang sitwasyon na kinakabahan. Ang tagumpay o kabiguan ay malapit ng mapagpasyahan. Dahil nakakalap tayo ng napakalakas na lakas, hindi tayo dapat magpatalo. Kung hindi natin kayang talunin si Levi ng ganoong lakas, hindi maarok ang kahihinatnan. Anong kapana-panabik na pangyayari ang naranasan natin? Sinong mag-aakalang napakaraming elite ang nagtatago? Naghihintay ba silang lahat na umatake sa mismong sandaling ito? Natawa si Levi nang makita ang sitwasyon. Hahaha, ito ay kahangahangang. Sa paraang gusto ko. Ito ay mas mahusay kaysa sa inaasahan ko. Akala ko laban lang ako sa Ecclesiastic Order at sa mga kagamitang banal na batong panulok. Sinong mag-aakala na napakaraming tao ang lilito? Magpapakasaya ako sa pakikipaglaban. Ito ay perpekto. Sa halip na takot, excitement lang ang naramdaman ni Levi. Kung alam ng iba kung ano ang nararamdaman niya, sila ay nasira sa pag-iisip. Sa katunayan, isang baliw lamang ang masasabik sa ganitong matinding sitwasyon. Whoosh! Binitiwan ni Zord Ian ng Central Pavilion ang arrow kay Levi matapos itong ganap na may unat. Ang palaso ay lumipad na parang tislap ng apoy. Nang bitawan ang palaso, parang napunit sa kalahati ang kalawakan, at nagdeform ang buong mundo. Bang! Basag! Ang nakakatakot ay ang palaso ay napakalakas na nagdulot ito ng hindi maipaliwanag na nagninangas na eksena sa pagitan ng langit at lupa. Iyon ay dahil ang espiritual na enerhiya sa pagitan ng langit at lupa ay nasa ilalim ng isang panandaliang matinding compression. Kapag ang presyon sa pagitan ng mga particle ng espiritual na enerhiya ay pinakawalan, sinundan ang pagkasunog. Natigilan ang lahat nang makita ang palaso na naging sanhi ng pag-alab ng kapaligiran. Nakakatakot yon. Ang arrow ay isang bagay na wala sa mundong ito. Paano harangan ng sino man ang gayong suntok? Iyan ang pundasyong banal na kasangkapan mula sa Central Pavilion. Ang arrow ay kumikilos ng kasing bilis ng isang bulalakaw. Sa katunayan, walang sino man ang makakaya upang panatilihin ang kanilang mga mata sa arrow. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3374. Nakaharap sa pag-atake. Mabilis ang takbo nito kaya hindi na nila makita kung paano ito pinakawalan. Kung masusulyapan nila ito, iyon ay kapag ang palaso ay tumagos na kay Levi. Ang paglabas ng arrow ay isang senyales para umatake ang ibang mga elite. Basag, basag, basag. Matapos mabitawan ang arrow, tumama sa kalangitan sa itaas ang mga hanay ng nakakaparinig na mga putok. Ang palaso ay nagninangas sa apoy, at ito ay naglalabas ng mga sinag ng liwanag at isang nakakatakot na aura. Iyon ang tunay na potensyal ng Nine Celestials Bow. Sa katunayan, ang lahat ng mga kapangyarihan na nakatago sa busog ng mga nauna ay pinakawalan. Ang lahat ng kanilang kapangyarihan ay natipon sa palasong iyon. Sa sandaling iyon, nagsimula na ang tunay na banta ng Nine Celestials Bow. Bukod pa riyan, si Flavius at ang iba ay lahat ay naghihintay sa palaso na gawin ang kababalaghan nito. Lahat ng ginawa nila bago iyon ay ang paghahanda sa pagdating ng palaso. Sa katunayan, ang palaso ay ang bituin ng labanan. Inaasahan nila na ang palaso ay maaaring makapinsala o makapatay kay Levi. Kahit na ito ay nabigo na gawin ito, hindi bababa sa maaari itong makagambala kay Levi. Binalak nilang hampasin si Levi nang maaga ang atensyon niya sa palaso. Bagamat si Zord Ian ang huling kumilos, ang kanyang palaso ang unang tumama kay Levi.
Ang palasong iyon ay pambihira at nakakabasag ng lupa. Parang nakapasok pa ito sa mismong lupa. Ang mapangwasak na kapangyarihang iyon ay nagpasindik sa lahat. Sigurado si Zord Ian na maaaring tumagos ang palaso sa anumang bagay sa daraanan nito. Boom! Dumating ang palaso sa harap ni Levi sa napakabilis na bilis. Walang paraan para maiwasan niya ito. Sa makatuwid, ang tanging pagpipilian na mayroon siya ay harapin ito ng direkta. Sa katunayan, walang makatakas sa mabilis na palaso. Napakabilis ng palaso na iyon na maging ang mga tao sa Yartran ay humanga. Wala sa kanilang mga sandata ang kasing bilis ng palaso. Nakakatakot ang bilis nito, at parang nag-teleport lang ang palaso. Gayunpaman, mula sa pananaw ni Levi, ang arrow ay hindi gumagalaw ng mabilis. Sa halip, nakita pa niya ang close-up ng gumagalaw na arrow. Bang! Nang makarating sa kanya ang palaso, inabot ni Levi ang kanyang kamay at hinawakan ang palaso. Sa pagtama, ang lupa ay yumanig ng malakas, at ang lupa ay nabasag. May mga alon din ng hangin na sumasabog sa kalangitan. Parang umuungal ang mga sinaunang Diyos. Ang apoy na lumipad sa himpapawid ay naglaho na rin. Laking gulat ni Gloria na malapit ng malaglag ang kanyang mga mata. Sobra naman yun no. Paano niya lang napigilan? Paano niya nahawakan ang palaso na pinakawalan ng Nine Celestials Bow gamit ang kanyang kamay? Ito ay walang katotohanan. Creak, creak, creak. Itinulak pa rin ng nakakatakot na puwersa ang palaso matapos itong mahawakan ni Levi. Nanginginig ito sa kanyang kamay, at patuloy pa rin itong tumutusok kay Levi. Gayunpaman, hinawakan ito ng mahigpit ni Levi at pinigilan ang paglapit sa kanya. Kasabay nito, sina Flavius, Catri, at Thelonious ay akmang sasalakayin si Levi. Ang lahat ay nangyari sa isang iglap, kaya walang paraan na makatakas si Levi. Obviously, hindi niya sinasadyang tumakas. Nang inihampas ni Flavius ang kanyang Demon's Bane sa kanya, ang kanang kamay ni Levi ay gumalaw sa hindi maintindihang bilis at pinaalis si Demon's Bane. Nakakatakot ang nabuong kapangyarihan. Fish. Sa kabila ng pagkakaroon ng lakas ng 10,000 lalaki, agad na nawalan ng lakas si Flavius. Bumulwak ang dugo sa kanyang bibig nang siya ay pinalipad. Kasabay nito, hindi man lang lumingon si Levi, sinipa niya paatras ang kanang paa. Dama po ang kanyang sipa sa ethereal spear ni Catri. Bang! Sa isang napakalaking puwersa, ang ethereal spear ni Catri ay sinipa. Si Thelonious, na umaatake kay Levi mula sa itaas, ay sumalakay kay Levi gamit ang Tear of Grace ng buong lakas. Bilang tugon, inabot ni Levi ang kanyang kaliwang kamay upang saluhin ang Tear of Grace gamit ang dalawang daliri. Bahagyang pinaikot niya ang kanyang mga daliri, at si Thelonious ay nasugatan ng husto at pinalipad palayo. Sa totoo lang, ang tatlong iyon, kasama ang Nine Celestials Bow, ay sabay-sabay na umaatake kay Levi. Gayunpaman, napakabilis ni Levi kaya naharap niya ang lahat ng apat na paraan ng pag-atake sa isang segundo. Bagamat tila magkahiwalay silang umaatake sa kanya, ang lahat ay nangyari sa isang kisap mata. Katulad noon, matagumpay na napahinto ni Levi ang lahat ng apat na batong panulok na banal na kasangkapan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3375. Pinakamahusay na paggalaw. Ito ay hindi may kakailan na isang nakakabighaning tanawin. Itinigil ni Levi ang lahat ng apat na pundasyong banal na tool sa isang segundo. Ito ay talagang hindi kapanipaniwala. Maituturing na isang himala ang mapahinto ang isang batong panulok na banal na kasangkapan. Paano niya napigilan ang apat ng sabay-sabay? Ito ay higit pang himala kaysa sa isang himala. Naghinala pa si Gloria kay Levi na kaya niyang pigilan ang oras mismo. Itinigil ba niya ang oras, at isa-isang hinawakan ang apat na batong panulok na kasangkapan? Kung hindi, paano niya nagawa iyon? Imposible iyon. Habang hindi siya kumbinsido, hinaranggan ni Levi ang lahat. Gayunpaman, mayroon pa ring darating. Ang nangungunang 10 elite ng Cites ay nagtatago sa likod ng apat na elite ng top 10. Kaya naman, sabay-sabay silang gumagalaw. Napakabilis ng lahat na walang nakapag-react sa oras. Matapos harangin ni Levi ang lahat ng apat na batong panulok na mga banal na kasangkapan, ang nangungunang 10 elite ng Cites ay nasa itaas. Tulad ng mga anino, lumitaw ang mga ito pagkatapos ng nangungunang 10 haharapin.
Sinasalakay nila si Levi mula sa lahat ng direksyon. Napapalibutan na nila si Levi, at walang gap sa pagitan nila. Kahit saan tumingin si Levi, nandoon sila. Pinalibutan nila siya ng lubusan. Bukod doon, daan-daang buhong na magsasaka at mandirigma mula sa Yartran ang nasa likuran lamang. Kinailangan ding harapin ni Levi ang mga assassin sa pamamagitan ng iba't ibang pandaraya. Ang 9 Celestial Arrow na nasa kamay ni Levi ay nanginginig at nanginginig ng matindi. Desidido itong tumagos kay Levi. Mayroon itong napakalaking dami ng nakakatakot na enerhiya sa loob nito. Ang nangungunang 10 elite mula sa Cites ay agad na naglunsad ng kanilang mga pag-atake kay Levi dahil ayaw nilang bigyan siya ng pagkakataong makatakas. Sa pinakakritikal na sandali, binitawan ni Levi ang palaso. Whoosh! Ang palaso ay bumaril, at ito ay tumatama kay Levi. Bukod dito, taglay pa rin nito ang lakas ng makalabas sa busog. Iyon ay dahil pinigilan lang ito ni Levi sa paglapit sa kanya nang hindi inaalis ang lakas nito. Katumbas iyon ng pagyayelo niya sa arrow pataas. Nang bitawan niya ito mula sa pagkakahawak niya, hindi nabawasan kahit kaunti ang enerhiya nito. Bukod doon, nagdagdag pa ng lakas si Levi dito. Sa isang kisap mata lang, naging delikado na ang arrow. Boom! Biglang ibinaba ni Levi ang kanyang ulo, at ang 9 Celestial Arrow ay bumaril sa kanya. Swoosh! Gayunpaman, ang mga piling tao mula sa Cites ay hindi kasing swerte. Mabilis na gumagalaw ang palaso kaya wala siyang pagkakataong makaiwas dito. Tsaka nakatutok siya kay Levi kaya hindi niya napansin ang palaso. Ang 9 Celestial Arrow ay tumagos sa mga piling tao mula sa Cites at pinatay siya sa lugar. Gayunpaman, si Levi pa rin ang target ng 9 Celestial Arrow. Whoosh! Umikot ang palaso at muling pumunta kay Levi. Bagamat ganoon kabilis ang takbo nito, nagawa ni Levi na makaiwas muli. Swoosh! Ang isa pang elite mula sa Cites ay natagos sa lugar. Pagkatapos noon, ginamit ni Levi ang kanyang pinakamabilis na stealth upang magtagumpay sa natitirang 8 elite mula sa Cites. Gumawa siya ng landas para sa 9 Celestial Arrow na bumaril sa grupo ng mga tao. Swoosh! 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 Ang natitirang 8 elite mula sa Cites ay walang pagkakataon na makatakas mula sa 9 Celestial Arrow, at lahat sila ay natagos nito. Walang umasa na gagamitin ni Levi ang sandata ng kanyang kaaway para patayin sila. Kaya lang, lahat ng 10 elite mula sa Cites ay pinatay ng 9 Celestials Bow. Ang sitwasyon ay lubos na nakakagulat. Dapat itong ituring na pinakamahusay na hakbang na nakuha. Halos mawalan ng gana ang lahat dahil nakaligtas lang si Levi sa mga pag-atake mula sa nangungunang 10 elite ng Cites, top 10, at 4 na batong panulok na banal na kasangkapan. Iyon ang pinakamahirap na suntok na naidulot nila kay Levi. Gayunpaman, ang susunod na alon ng mga pag-atake ay dumating kaagad pagkatapos nito. Ang mga pag-atake ay patuloy na dumarating, at ang lahat ay nangyayari sa isang kisap mata. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3376. Ang lakas ng Yartran. Ang unang hadlang ay ang daan-daang mga buhong na magsasaka na sumisingil. Ang pangalawa ay ang sasakyang panghimpapawid ni Yartran na nagpapaputok ng kanilang mga high-precision na armas upang salakayin si Levi. Para bang hindi sapat ang mga iyon, dumiretso sa kanya ang 9 Celestials Arrows. Basag. Sa kasamaang palad, nahuli na naman ito ni Levi. Para bang laruan niya ang palaso. Ang nakakatawa ay ang 9 Celestial Arrow ay kumilos ng mas mahusay. Hindi na nito inatake si Levi at napahinga ng matiwasay sa kanyang pagkakahawak. Sinadya ni Levi na mangyari iyon. Matagal na niyang hawak ang kailangan para kontrolin ang 9 Celestial Arrow, ngunit hindi siya nag-abalang ipakita iyon. Pumunta ka sa impyerno. Pinabayaan ni Levi ang 9 Celestial Arrow na pumunta muli. Boom! Pinitik pa niya ng kaunti ang dulo ng arrow at ginawa itong bumaril pasulong sa hindi kapani-pani walang bilis at lakas. Napunit kaagad ang langit. Gayunpaman, hindi na nito pinupuntirya si Levi. Sa halip, sinundan nito ang sasakyang panghimpapawid ng Yartran at ang mga teknolohikal na advanced na armas nito. Talagang nagustuhan ni Levi ang 9 Celestial Arrow dahil makakalaban nito ang hindi kapani-pani walang kapangyarihan. Nanatili pa rin ang nakakatakot na puwersa mula sa 9 Celestials Bow sa loob ng arrow na iyon,
at ang kanyang kisap mata ay lalong nagpapataas ng mapanirang kapangyarihan ng Arrow, na pinalaki ito. Ibinaling ni Levi ang kanyang atensyon sa daan-daang buhong na magsasaka na papalapit sa kanya mula sa gilid pagkatapos noon. Ang sasakyang panghimpapawid ni Yatran ay nakatutok ang kanilang mga sandata kay Levi at naghahanda ng magpaputok. Iyon ay nang bigla nilang napansin ang isang malakas na puwersa na lumalapit sa kanila, at parang sila ay nakulong. Beep, beep, beep. Nagsimulang tumunog ang kanilang mga radar upang bigyan sila ng babala sa napipintong panganib. May mali. Vroom, vroom, vroom. Ang mga piloto ay likas na pinalakas ang pagtatanggol na kalasag ng kanilang sasakyang panghimpapawid. Noon lang, sunod-sunod na ilaw ang lumitaw sa harapan nila, at ang mga ilaw na iyon ay tila may kakaibang simbolo at pattern sa mga iyon. Isang nakakatakot na malakas na espiritual na enerhiya ang dumarating sa kanila, ngunit ang kanilang nagtatanggol na kalasag ay sinadya upang protektahan sila laban sa lahat ng mga banta. Boom! Ang masamang balita ay ang 9 Celestial Arrow ay madaling tumagos sa kanilang mga kalasag. Boom! Basag! Sa isang mabilis na galaw, dumaan ito sa sasakyang panghimpapawid at nahati ito sa dalawa, agad itong nawasak. Hindi mahalaga kung anong defensive shield ang naset up o kung anong mga materyales ang ginamit sa paggawa ng sasakyang panghimpapawid na iyon. Pinunit pa rin ito ng 9 Celestial Arrow na para bang sila ang pinakamanipis na tela. Boom! Basag! Ang 9 Celestial Arrow ay nagzip sa kalangitan, na naghatid ng mga nakamamatay na suntok sa iba pang sasakyang panghimpapawid ng Yatran. Ang uri ng sasakyang panghimpapawid at ang high-tech na kasangkot ay hindi mahalaga. Walang makakapidyo sa palasong iyon. Kaya naman, dumana sila ng mabibigat na suntok. Nawasak ang kanilang puwersa sa himpapawid, at iyon ay isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. What the hell? Ang 9 Celestial Arrow ay naging sandata ni Levi. Napatulala si Zord Ian at ang iba pa. Ang sandata ni Yatran ay nagpaputok ng ilan sa kanilang mga putok kay Levi, ngunit nasuntok niya ang lahat ng mga missile at bala gamit ang kanyang mga kamao. Boom! Boom! Ang mga pagsabog ay umalangaw-ngaw sa lahat ng dako, at ito ay isang gulo sa kalangitan. Masyadong makapangyarihan at mapanira ang mga sandata ni Yatran, ngunit mas malakas si Levi at kayang harapin ang mga ito gamit ang kanyang mga kamao. Pagkatapos, ilang daang buhong na magsasaka ang sumunod kay Levi sa sandaling iyon. Napakaraming lalaki ang kasama mo, at nagulat ako doon, ngunit hindi sila sapat na malakas. Tumawa si Levi. Sabay-sabay siyang sinalakay ng ilang daang buhong cultivator na iyon. Sa kanilang pagkadismaya, nagbago ang ekspresyong suot ni Levi sa kanyang mukha, at ang kanyang katawan ay naglabas ng nakakatakot na aura. Boom! 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 Isang huni sa hangin ang kumalat sa paligid ng lugar. Hindi man lang sila malapit kay Levi bago sumabog ang bawat isa sa kanila at naging walang iba kundi ulap ng madugong ambon. Si Gloria ay nagbigay ng labis na atensyon sa pagpili ng mga buhong na magsasaka, ngunit sila ay naging walang iba kundi mga langgam nang sila ay lumaban kay Levi. Gaano man karami ang ipinadala, sila ay namatay pa rin. Walang anumang kompetisyon. Ang mga ito ay medyo kapaki-pakinabang, gayunpaman, dahil sila ay kumilos bilang isang kalasag para sa mga asasin mula sa Hell's Gate. Gumalaw ang mga asasin na parang mga anino ng mga buhong na magsasaka. Ang mga asasin na iyon ay tumalon ng wala sa oras at tinambangan si Levi mula sa lahat ng direksyon nang mahulog ang mga buhong na magsasaka. Hindi lang iyon, may naghukay pa nga ng butas at tumalsik mula sa ilalim ng mga paa ni Levi para patayin siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3377. Assassins Everywhere. Ang mga elite ng Cities ay mas malakas pa kaysa sa mga asasin na iyon, at kinopya nila ang pamamaraan ng asasin sa pamamagitan ng pagtatago sa likod ng ibang tao bago ibigay ang nakamamatay na suntok. Sa kasamaang palad, hindi sila eksperto. Ang mga mamamatay tao ay ang mga nagsanay na gumalaw ng libu-libong beses. Maaaring hindi sila kasing lakas, ngunit ginugol nila ang kanilang mga araw sa pagbuo ng mga natatanging paraan upang patayin ang kanilang mga target. Iyon ang dahilan kung bakit sila ay gumalaw ng kakaiba, random, at maaaring magsisiksikan sa halos anumang bagay. Sinalakay nila si Levi mula sa bawat anggulo, at ang banta na ibinabante nila ay kasing laki ng ginawa ng Cities.
Mayroon din silang isa pang nakakatakot na katangian, na ang katotohanan na ang kanilang target ay hindi malalaman kung paano ibibigay ng mga assassin na iyon ang nakamamatay na suntok. And then there was the part where they would never interact directly with Levi. Sa halip, magpapakana sila at gumamit ng mga maling paraan para salakayin siya. Sa sandaling iyon, ang bawat sulok ay puno ng mga mamamatay tao at maaari nilang tambangan kung kailan nila gusto. Mayroong 12 ng mga nakatagong armas, lason, at hindi mabilang nakasuklam-suklam na mga panlilinlang sa kanilang pagtatapon, na ginagawa itong nakalilito para sa sino mang kailangang harapin ito. Parang imposibleng makatakas. Maging ang mga nalalagas na dahon ay parang isang assassin in disguise. Bawat bagzo ng hangin at bawat butil ng buhangin ay nagbigay inspirasyon sa takot at pinanatili ang kanilang target sa gilid dahil kilalang-kilala silang mahusay sa pagtatago. Higit pa rito, ang mga pulang dahon at berdeng sanga ay nasa lahat ng dako. Iyon ay mga miyembro ng assassin organizations, Bloodleaf at Green Death, sa disguise. Walang sinasabi kung ano ang totoo at kung ano ang hindi. As if that wasn't bad enough, may daan-daang assassin na handang tambangan siya. Nailagay din ang mga malikot na pakulo at pakana ni Gloria. Ang bawat isa sa mapanlinlang at malupit na mga bitag, sandata, at lason ng Ecclesiastic Order ay inilagay. Naiintindihan iyon dahil ito ang pinakamahusay na oras upang gamitin ang mga armas na iyon. Ito ay isang walang awa na setting na may hindi mabilang na mga pag-atake na naglalayong sa isang tao. Ang lugar na kinaroroonan ni Levi ay mayroon ding mga agresibo at makamandag na fog na gumugulong, at para bang may bagyo. Ang bawat nakatagong sandata ay nagpaputok ng mga putok nito kay Levi, at lahat ng mga bitag ay na-trigger. Ang lahat ng iyon ay walang putol na nagtrabaho sa mga assassin pati na rin sa mga mandirigman ni Yatran, na sama-samang umaatake kay Levi. Ang pinsalang natamo nila ay kasing sira ng huling pag-atake. May katuturan iyon dahil napuno ng mga assassin ang buong lugar. Gayunpaman, ngumisi si Levi nang maharap sa ganoong pag-atake. Boom! 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 Biglang nanginig ang paligid ni Levi. Umikot ang mga alon ng invisible aura sa paligid niya at lumikha ng pader na halos 10 metro ang kapal. Sa isang paraan, isang 10 metrong makapal na pandepensang kalasag ang bumalot kay Levi, pinapanatili siyang ganap na ligtas mula ulo hanggang paa. Di nagtagal, dumating kay Levi ang daan-daang mamamatay tao, nakatagong sandata, at mga bitag. Maging ang mamamatay tao at ang matalas na sandata sa ilalim ng paa ni Levi ay mapupunit siya. Sa susunod na sandali, gayunpaman. Bang! 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 Nagawa ng mga assassin sa ilalim ng lupa na itinaas ang kanilang mga ulo, ngunit ang kanilang mga katawan ay nanatiling nakadikit sa ilalim ng lupa. Para bang isang hindi nakikitang pader ang nagkulong sa kanila. Ganoon lang, tumambad sa kanila, pati na rin ang kanilang mga sandata. Nasa tabi lang nila si Levi, ngunit hindi sila makagalaw ng isa pang pulgada o mahawakan siya, lalo pa siyang saktan. Sa huli, walang magawa nilang pinagmamasdan si Levi, na di kalayuan lang. Ang iba pang mga assassin ay nagkakaroon din ng parehong problema. 10 metro ang layo nila, ngunit iyon ay pinakamainam para sa matataas na ranggo ng mga assassin sa Ecclesiastic Order. Kaya naman, ginawa nila ang kanilang mga galaw. Bang! 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 Sa kasamaang palad, ang parehong bagay ang nangyari. Ang bawat tao'y may isang hindi nakikitang balakid sa kanilang harapan, at tila sila'y nabangga sa isang pader. Walang nakagawa ng isa pang hakbang pasulong at naipit sa lugar. Maging ang kanilang mga sandata ay naipit at hindi makalusot sa hindi nakikitang pader na iyon. Hindi iyon ang pinaka-hindi kapani-paniwalang bahagi. Ang mga nakatagong sandata, bitag, at maging ang nakalalasong fog ay itinago sa labas. Ang hindi nakikitang 10 metrong pader na iyon ay isang bagay na hindi nila maaaring masira. Kahit anong pakana ay nabigo sila dahil walang makakapasok sa kalasag na iyon, lalo pa ang makalapit kay Levi. Lahat ay nasa matinding takot at lubos na nabigla. Ang dalawang emosyong iyon ay mabilis na tumakbo sa puso ng lahat dahil walang sino man ang nakahula ng kahihinatnan. Pinahinto ni Levi ang bawat isa sa kanila, at wala sa kanilang mga panlilinlang ang gumana. Ang mga mandirigma mula sa Yatran ay nagsimulang salakayin ang hindi nakikitang pader na iyon, at hindi sila kailanman nagpigil.
Noon pa man, walang silbi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3378. Huling pag-asa. Natigilan si Gloria. Paano? Napakarami na niyang nagawa at naghanda ng husto, ngunit walang gumagana. At hindi iyon ang kanyang pangunahing pag-aalala. Ang pangunahing isyo sa kamay ay na ang mga assassins, mga bitag, at mga nakatagong armas ay nakalantad lahat. Ibig sabihin, nasa panganib silang lahat. Ang elemento ng sorpresa ay napakahalaga para sa mga assassin, at mayroon lamang silang isang shot. Walang mga pangalawang pagkakataon, at ang paglantad ay nangangahulugan na sila ay tapos na. Ang natitira na lang ay kamatayan. Gaya ng pinaghihinalaang, ang assassin na lumitaw mula sa ilalim ng lupa ay nalantad na lahat, at wala na silang pagpipiliang magtago muli. Boom! Perk! Ang di nakikitang pader sa ibabaw nila ay dumiin at nabasag ang kanilang mga ulo. 12 ng mga assassin ang namatay kaagad. Nalantad din ang mga assassin na 10 metro sa himpapawid at sa itaas mismo ni Levi. Naipit sila ng hindi nakikitang pader, at ang kanilang mga sandata ay hindi na makagalaw pababa. Boom! Bago nila ito namalayan, biglang gumalaw ang pader sa ilalim nila, dahilan para mahulog sila at ang kanilang mga sandata. Pwede kaya, isang tipak ng pag-asa ang bumangon sa kanilang mga puso. Nabasag ba natin ang kanyang kalasag? Maaari ba natin siyang patayin ngayon? Sa kanilang pagkadismaya, pagkaraan ng isang segundo, naramdaman nila ang matinding pressure na sumasara mula sa lahat ng panig. Pinisil nito ang mga ito at ginawang burger patties. Nanatiling nakataas ang kalasag. Paimpol itong lumipat sa ibang direksyon at pinalibutan sila. Ang mga assassin na nakapaligid kay Levi ay napagtanto na lamang na sila ay nakalantad at tatakbo ng biglang, si Levi ay naging sanhi ng hindi nakikitang pader, na puno ng purong enerhiya, upang masira. Walang paraan ang mga assassin na iyon ay makayanan ang isang puwersang ganoon. Agad silang naging mga ulap ng madugong ambon. Kaya lang, daan-daang sinanay na mga assassin ang nahulog, at hindi mabilang na mga bitag ang naduraj. Hindi ka panipaniwala, masyadong malakas si Levi. Mga sunod-sunod na pangyayari na tila dahan-dahan at sunod-sunod na nangyari ng sabay-sabay at agad-agad. Sa sandaling iyon ay muling kinuha ni Zord Ian ang kanyang pana. Nakuha niya ang parehong natitirang mga arrow sa 9 Celestials Bow para sa isa pang pag-atake. Tulungan mo ako. Umakto si Zord Ian na parang nabaliw. Gumamit siya ng hindi kilalang paraan upang mapakinabangan ang kanyang kapangyarihan, at ang Earth ay bumulong bilang tugon. Ang lahat ng iba pang mga mandirigma mula sa Ecclesiastic Order ay inilipat ang kanilang mga lakas sa kanya, kaya saglit doon, si Zord Ian ay parang isang banal na nilalang. Ang kapangyarihang taglay niya ay ilang ulit ng kung ano ang mayroon siya kanina. Ang kanyang pisikal na katawan, gayunpaman, ay hindi makayanan ang stress. Siya ay nagsimulang masira, at ang mga ugat ay nagsimulang lumabas sa lahat ng dako. Makatuwiran iyon dahil magpapaputok siya ng 2 palaso ng sabay. Hindi nagtagal bago tuluyang naunat ang 9 Celestials Bow. Nagsimulang mag-apoy ang 2 palaso, at muling bamulong ang lupa. Para bang ang mismong tela ng realidad ay sumasara sa sarili nito. Patayin siya. Galit na sigaw ni Zord Ian. Zip, zip. Magkasabay na sinundan ng 2 palaso si Levi. Iyon na ang kanilang huling pag-asa. Ni hindi nila maisip kung ano ang kahihinatnan kung mabaigaw sila dahil nakuha na nila ang buong atensyon ni Levi. Kinuha ni Flavius at 2 sa nangungunang 10 ang kani-kanilang mga kagamitang banal na batong panulok at inatake si Levi. Wala silang pakialam kung hindi makakasakit kay Levi ang mga atake nila. Ang gusto lang nila ay panatilihin si Levi sa pwesto. Sa huli, ang kanilang pag-asa ay nasa 2 palaso, at sila ay bumibili ng panahon para sa mga palaso na maglakbay patungo kay Levi. Mas malapit na silang 3 kay Levi kaya naman mas maaga silang nakarating sa kanya. Ang Demon's Bane, Tear of Grace, at Ethereal Spear ay muling nagningning. Inilagay ni Flavius at ng iba pa ang lahat ng mayroon sila sa kanilang mga armas at na-maximize ang pinsala nito. Kaya naman, dumura sila ng dugo, at umuumbok ang kanilang mga ugat na parang sesabog na sila. Isinakripisyo nila ang kanilang buhay para gawin ang pinakamalakas at pinakamapangwasak na dagok, at katumbas ito ng pagpapakamatay.
Tiyak na hindi na sila makakagawa ng isa pang hakbang pagkatapos ng isang iyon dahil sila ay lubos na maubos. Kaya, iyon na ang kanilang huling pag-asa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3379. Walang gag-ana. Ibinigay ng lahat ang kanilang lahat, at sama-sama nilang sinundan si Levi. Iyon ay isang tiyak na sandali at ang huling pagbaril sa pagpatay kay Levi. Hindi na sila magkakaroon ng isa pang pagkakataon. Gayunpaman, hindi kailanman nag-abala si Levi na hamarang o lumayo sa kanilang mga pag-atake. Hinayaan niyang putulin siya ng mga banal na kasangkapang batong panulok. Klang, klang, klang. Umalangaw-ngaw ang tatlong malulutong na tunog ng mga metal, at parang nanginginig ang langit at lupa bilang tugon. Sa katunayan, nararamdaman ng lahat ang panginginig sa ilalim ng kanilang mga paa at sa kanilang mga ulo. Dala pa rin ni Flavius at ng iba pa ang kanilang mga armas, ngunit para bang ang mga sandata ay tumama sa pinakamatigas na ibabaw sa Earth. Ito ay ganap na walang silbi. Nang tumangala sila, napagtanto nilang hindi kailanman hamarang si Levi at hinayaan siyang tamaan ng mga armas. Sa kasamaang palad, ang lahat ng tatlong batong panulok na banal na kasangkapan ay hindi makapasok sa kanyang katawan at huminto sa kanyang balat. Tila mas malakas pa ang kanyang katawan kaysa sa napakalakas na mga kagamitang banal na batong panulok. Si Flavius at ang iba pa ay nasa bingit ng pagkabaliw sa mga susunod na sandali dahil nakita nila ang mga bitek at pinsala sa kani-kanilang mga armas. Ang Demon's Bane, halimbawa, ay nakakurba, at lalo lamang itong lumalabas sa hugis. Hindi ito makagalaw sa katawan ni Levi, kahit anong mangyari. Kung ang mga bagay ay patuloy na umuunlad sa ganoong paraan, malamang na masira ang Demon's Bane. Ang Ethereal Spear, sa kabilang banda, ay nawasak at lumubog. Ang Tear of Grace ay umatake mula sa itaas, ngunit hindi ito gumana, kaya ang talam ay nauwi sa maraming bitek. Ang katawan ni Levi ay ang epitome ng lakas. Wow! Hindi katakataka na ang mga kagamitang banal na batong panulok ay may napakagandang reputasyon. It truly is wonderful, komento ni Levi habang nakangiti. Ang mga normal na blades ay tiyak na mabibiyak sa dalawa kapag tumama ang mga ito sa katawan ni Levi. Gayunpaman, nanatiling buo ang mga sandata na iyon. Ipinakita nito kung gaano kalakas ang mga sandata na iyon. Boom! Boom! Sa sandaling iyon, ang dalawang 9 celestial arrows na pinaputok kanina ay pumunta sa kanilang direksyon. Nasa kanila ang pag-asa ng lahat, at si Flavius at ang iba ay umatake lamang para sa mga palasong iyon na dumarating. Hindi pa rin lumalayo si Levi at haharap na sa kanila. Kumapit ka! Kumapit ka! Ang parehong 9 celestial arrows ay sabay na dumapo kay Levi. Hindi siya hamarang sa kanila, ni tumakas. Ang ginawa lang niya ay hinayaan siyang tamaan siya ng mga ito. Sa kasamaang palad, ang parehong mga arrow ay naglabas lamang ng isang mataas na tunog ng dumapo sila kay Levi. Hindi rin makapasok ang mga ito sa kanyang katawan at nag-iwan lamang ng 2 puting marka sa kanya. Siya ay sadyang napakalakas, at ito ay hindi lamang dahil siya ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Ang susi sa pagiging ganoon kalakas ng kanyang katawan ay maaaring masundan sa pagsabog ng super spiritual na linya ng Lei kung saan binago ang kanyang katawan. Iyon ang dahilan kung bakit ganoon kalakas siya at kung bakit nabigo siyang saktan ng mga kagamitang banal na batong panulok. Basag! Basag! Ang masama pa, nahati ang 2 palaso matapos siyang tamaan ng mga ito. Ganyan kalakas ang katawan ni Levi. Kabaliwan tumakbo amok. Ang lahat ay nabaliw, at ito ay patay na katahimikan sa sandaling iyon. Walang naghula ng kalalabasan na iyon. Sa sandaling iyon ay may natutunan silang mahalagang bagay. Hindi na kailangang gumalaw o magtago ni Levi. Maaari siyang tumayo doon at anyayahan silang patayin siya, at kahit na pagkatapos, mabibigo silang gawin iyon. Kahit na ang 4 na batong panulok na banal na kasangkapan ay hindi makalusot sa kanyang balat, kaya lahat ng iba ay tiyak na hindi gagana. Ito ay lubos na nakakatakot. Nasa bingit ng pag-iyak si Gloria sa mga sandaling iyon. Bakit kailangang maging napakalakas ni Levi para mabaliw ang iba? Siya ay walang talo at hindi makatao. Kahit na ang 4 na batong panulok na banal na kasangkapan ay nabigong saktan siya, kaya ano o sino sa mundo ang posibleng makalaban sa kanya. Iyon ay isang bagay na walang sino man ang nang-ahas na isipin o i-hypothesize.
Sa sandaling iyon, ang lahat ng Ecclesiastic Order at Yatran ay walang imak. Sinusubaybayan din nila ang labanang iyon at nakita nila kung gaano kalakas si Levi ay nayanig sila sa kaibuturan. Natahimik ang lahat, hindi ako makapaniwala na umabot sa ganitong estado ang kanyang purong pagsasanay sa pangangatawan. Ito ay lampas sa imahinasyon. Nagkaroon kami ng napakaraming eksperto sa pakikipaglaban, mga bitag, at mga nakatagong sandata. Ano ba, ginamit pa namin ang mga kasangkapang banal na pundasyon. Gayunpaman, hindi namin siya maaaring patayin. Ano na ang gagawin natin ngayon? Ano man ang kanilang plano para sa hinaharap, isang bagay ang nanatiling malinaw. Sila ay natalo. Walang nagawa kay Levi, kaya sila ay lubusan at lubos na natalo. Ang kawalan ng pag-asa ay kumalat sa puso ng lahat, ngunit kahit na hindi iyon ang pinakamapangwasak na bagay para sa kanila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3380. Ang mga nagtatago sa dilim. Ang pinaka-nakakasira ay kahit na matapos ang lahat ng ginawa nila, hindi pa rin nila alam kung gaano kalakas si Levi. Alam ng lahat sa site na ang tunay na lakas ni Levi ay higit pa doon. Ang kanyang lakas ay naglagay kay Gloria sa isang napakasamang lugar. Iniisip niya noon na ang labanan, kahit na hindi nito kayang patayin si Levi, ay masasabi man lang sa kanya kung gaano siya kalakas at kung ano ang kanyang breaking point. Gayunpaman, hindi iyon nangyari. Ni hindi man lang napalapit sa nangyari. Ang lahat ng mga batong panulok na mga banal na kasangkapan ay nagawang gumawa ng mga puting scratch mark kay Levi, at ang mga nakatagong sandata at mga lason ay ganap na walang silbi. Wala man lang makapasok sa sistema ni Levi. Saglit doon, nalilito si Gloria. Wala siyang maisip na planong patayin si Levi. Naramdaman ng top 10 na nawasak ang kanilang kumpiyansa at pride. Dati silang mayabang na parang paboril at wala nang nakitang kapantay. Pagkatapos, nakilala nila si Levi. Noong araw na iyon, nalaman nila na si Levi ay parang pinakamataas na tuktok sa bubong ng isang kastilyo, samantalang sila ay tile lamang sa sahig ng kastilyo. Lumalabas na ang kanilang mga kapangyarihan ay hindi malayong kasing lakas ng una nilang naisip. Ang emosyonal na pinsalang iyon ay maaaring maging mas mapahamak sa kanila, at malamang na hindi na nila may taas ang kanilang mga ulo muli. Ang kanilang kinabukasan ay lubhang naapektuhan dahil ang binhi ng pagdududa ay nabaon ng malalim sa kanilang mga puso. Ang mga maaaring tanggapin ang kanilang pagkatalo at magpatuloy ay makikita ang karanasang iyon bilang isang motivating. Ang mga mabibigo na gawin ito ay mabibilong sa bangungot na iyon sa buong buhay nila, at para silang nakaharap sa isang bundok na hinding-hindi nila malalampasan. Ginawa ng bawat manlalaban sa field ang kanilang makakaya, ngunit hindi lang nila kayang saktan si Levi, lalo pa siyang patayin. Nakita ng mga mandirigma mula sa Yatran na masama ang sitwasyon para sa kanila, kaya gusto nilang tumakas. Sa kasamaang palad, huli na sila. Nakatingin na sa kanila si Levi. Patayin sila. Isang order lang ang kailangan. Si Flavius at ang iba pa ay may kasamang Damon's Bane, Ethereal Spear, at Tear of Grace sa oras na iyon, ngunit ang mga sandata ay lumipad kaagad mula sa kanilang pag-aari. Sinundan ng mga sandata na iyon ang mga mandirigma ng Yatran. Ang 9 celestial arrows na pinaputok kanina ay nagsimulang magwalas din sa mga mandirigma ng Yatran. Bang! 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 Hindi. Hindi mahalaga kung gaano kabaliw ang talino ng mga manlalaban na iyon o kung gaano ka-high-tech ang kanilang mga battlesuit. Walang makakalaban sa batong panulok na banal na kasangkapan. Lahat ay natagos, at ang kanilang mga katawan ay durog-durog. Madaling makayanan ni Levi ang mga pag-atake mula sa mga kagamitang banal na batong panulok, ngunit hindi kaya ng iba. Sila ay kasing mahina ng mantikilya kung ihahambing sa mga kasangkapang banal na batong panulok, at ang kaunting pagtulak ay magtutulak ng mga sandata sa kanilang mga katawan. Kaya lang, libo-libong mandirigma mula sa Yatran ang bumagsak, bawat isa sa kanila ay namatay. Naturally, ang pinakamapanirang koponan ay ang mga nasa sasakyang panghimpapawid, ngunit ang mga sasakyang panghimpapawid na iyon ay bumagsak noong nakaraan. Parehong natapos ang makinarya at ang mga tao sa pamamagitan ng 9 celestial arrow. Walang nakaligtas. At ngayon, turn mo na. Ibinaling ni Levi ang kanyang atensyon sa hukbo ng Ecclesiastic Order at sa kanilang mga kaalyado.
Isang tingin lang ang kailangan para tumalikod ang lahat at tumakbo patungo sa mga bundok. Tanging tawa na lang ni Levi ang naiwan. Boom! Tumapak siya ng malakas, at nagsimulang manginig ang Earth. Ang nakakatakot na puwersa ay napunit sa lupa, at sinalakay nito ang bawat taong tumatakbo. Hindi na mahalaga kung saang direksyon sila tumakbo. Bang! 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 Walang nakayanan ang pressure na binitawan ni Levi, at agad silang naging ulap ng madugong ambon. Kamatayan. Patay ang lahat. Bukod sa nangungunang 10, lahat ng iba pang kaaway na dumating upang patayin si Levi ay namatay. Wala ni isa sa kanila ang natira. Ito ay ganap na pagkalipol. Iyon ang unang pagkakataong lumahok si Yatran sa isang digmaan, at nagtapos ito sa pagkamatay ng lahat ng mga sundalo nito. Iyon ay isang bagay na hindi nahulaan ng sinuman. Naramdaman ni Gloria na nagdilim ang kanyang paningin, at muntik na siyang mahulog sa sahig. Anong klaseng halimaw yan? Paano siya napakalakas? Hindi man lang maisip ni Gloria kung ano ang tunay na lakas ni Levi. Paano ko siya sasamantalahin o makikinabang sa kanyang pagkamatay? Ako, F***. Tama si Sonia at ang iba pa. Siya ay hindi makatao malakas. Kaya lang, sumigaw si Levi sa kanyang paligid at nagtanong, "So, lalabas ba ang mga nagtatago sa dilim at maglalaro?" Isang sigaw lang ang kinailangan para takutin si Gloria na wala sa sarili.